Kabanata 17:21 Ang All-Seer ay nahulog sa isang bitag. Ang unos na nilikha ng sinaunang linya ng dugo ng Dao ay naglaho. Bukod sa batong nasa ilalim ni Wang Lin, lahat ng iba pang mga bato ay nawala. Matapos maglaho ang unos, naging tahimik ang lahat. Tumingin si Wang Lin patungo sa silangan. Muli niyang naramdaman ang aura ng All-Seer mula sa direksyong iyon. Isang ilusyon ang parang nag-overlay sa kanyang katawan. Dahan-daang naghiwalay ang ilusyon at ang kanyang orihinal na katawan ay lumabas. Sa sandaling lumabas ang kanyang orihinal na katawan, ang kanang kamay ng kanyang avatar ay umabot patungo sa kawalan. Lumitaw ang ghostly sail at bigla itong lumaki. Pinagtakpan nito ang lugar na ito sa isang ilusyon. Sa loob ng ilusyon, tiningnan ni Wang Lin ang kanyang avatar, at isang kislap ng malamig na liwanag ang sumak sa kanyang mga mata. Ang tatlong buhay na spell ay tiyak na hindi basta-basta nakukopya. Kung sirain ko ang aking avatar o mamatay kahit isang beses gamit ang tatlong buhay na spell, ang lahat ng plano ng All-Seer ay magwawakas. Ngunit mataas ang presyo nito at medyo hindi sulit. All-Seer, dahil gusto mong maglaro, maglalaro rin ako. Tingnan natin kung sino ang tunay na magwawagi. Bulong ni Wang Lin. Itinaas ng kanyang avatar ang kanang kamay at itinuro ang lugar sa pagitan ng mga kilay ng kanyang orihinal na katawan. Isang malakas na tunog ng ihip ng hangin ang umalingaw sa buong sistema ng mga bituin at ang mga mata ng avatar ni Wang Lin ay nagbigay ng kakaibang liwanag. Ang dulo ng kanyang daliri ay tila tumama sa kaluluwa ng orihinal na katawan. Sa isang iglap, nagsimulang gumalaw ang ghostly sail at naging isang higanting ulap na kumulot patungo kay Wang Lin. Mula sa malayo, ang eksenang ito ay talagang kamangha-mangha. Habang ang malaking ulap ay nagigting, karamihan nito ay nagtipon sa pagitan ng mga kilay ng orihinal na katawan ni Wang Lin, at ang ilan ay naghiwalay upang takpan ang kanyang avatar. Ang mukha ng avatar ni Wang Lin ay bahagyang kumupas at inalis ang daliri mula sa orihinal na katawan. Lumiko siya at yumuko patungo sa mga bituin. Senior Blue Dream, Senior Qing Lin, at Senior Hong Shang. Nandito ang aking orihinal na katawan, sana matulungan ninyo akong protektahan ito. Sa sandaling magsalita si Wang Lin, isang kislap ng asul na liwanag ang lumiwanag at lumabas si Dao Master Blue Dream. Sa likod niya, tahimik na sumunod sina Qing Lin at Master Hong Shan. Matagal nang naruroon ang tatlong ito at nasaksihan nila ang mga tunggalian ni Wang Lin at ng All-Seer. Umupo si Dao Master Blue Dream sa harap ng orihinal na katawan ni Wang Lin. Tiningnan niya ang avatar ni Wang Lin at dahan-dahang nagsabi, "Sa aking presensya, maaari kang magtiwala. Kung matutuntun mo ang kanyang orihinal na katawan, kahit gaano pa kalakas ang kanyang orihinal na katawan, hindi siya makakatakas." Tumanggo si Wang Lin at pinagbuklod ang kanyang mga kamay sa tatlong ito. Naglakad siya patungo sa silangan, iyon ang direksyon ng aura ng All-Seer. Habang siya ay tumutungo, ang patak ng tubig at ang isang dakot ng lupa ay lumitaw sa kanyang kamay. Inilagay niya ang dalawang asensya. Ang orihinal na katawan ay maghahanap ng orihinal na katawan ng All-Seer. Dapat ay maghanda ako dito. Kapag nag-alala ang All-Seer, malamang ay ipatawag niya ang lahat ng kanyang mga avatar upang maaga niya ako bago ko mahanap ang kanyang orihinal na katawan. Sana ay gawin niya ito, isiping ni Wang Lin habang lumilipad siya sa mga bituin. Inilagay niya ang kanang kamay upang gumawa ng isang seal at pinindot ito sa kanyang dibdib. Sa sandaling ito, isang pagbabago ang nangyari sa kaluluwa ni Wang Lin. Noong nakaraan, naging isang soul devourer ang kanyang kaluluwa, ibig sabihin maaari nitong devourin ang lahat, pati na ang sarili nito. Ang kaluluwa ng avatar ang lugar kung saan ang lahat ng kanyang mga asensya ay nagtipon, at kahit ang kanyang orihinal na kaluluwa ay may malaking koneksyon sa kaluluwang ito. Kapag ang kaluluwa ay namatay, mawawala ang lahat. Ang aking orihinal na katawan ay may lahat ng aking mga alaala. Dahil kayang kung maunawaan ang aking mga asensya, maaari ko itong maibalik kahit mawalan ko ito. Sa huli, ang mga asensya ay nagmula sa pag-unawa, at ang pag-unawa ay nananatili sa kaluluwa ng aking orihinal na katawan. All-Seer, natalo ka sa larong ito. Ang seal na ginawa ni Wang Lin gamit ang kanyang kanang kamay ay nawala sa kanyang dibdib. Hindi na siya nagdalawang isip at ang kanyang isipan ay tuluyang nagsanib sa kaluluwa ng avatar ng All-Seer, na patuloy na lumalakas. Lumipad siya patungo sa silangan. Sa silangang bahagi ng Summoned River, sa gitna ng walang katapusang mga bituin, nagpakita ang All-Seer. Wala na siyang kakaibang ngiti at ang kanyang ekspresyon ay hindi kalmado. Ngayon, ito ay kasing dilim ng tubig. Tumingin siya sa malayo at isang kislap ng malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Wang Lin, kung gusto mong patayin ang aking orihinal na katawan, kailangan mo itong hanapin muna. Pati ako ay nakalimutan ko na kung nasaan ang aking orihinal na katawan, kaya paano mo ito hahanapin? Hindi ako naniniwala na kaya mo itong hanapin. Pero magaling si Wang Lin sa pag-iisip ng mga plano, at mukhang hindi naman siya nagsisinungaling sa sinabi niya kanina. Nakaya niyang makapunta ng ganito mula sa maliit na cultivator na siya dati, kaya tiyak may mga pambihirang pamamaraan siya.
Kailangan ko mag-ingat. Bahala na, hindi ko na kayang mag-aksaya ng oras sa kanya, kailangan kong tapusin ang aking plano. Kahit may ilang kamalian, hindi bale. Kapag tapos na ito, matutulog ako at maghihintay sa ika-79 na paggising. Sa oras na iyon, makakamtan ko ang aking nais. Wang Lin, sapat na ang iyong antas ng kultivasyon para tapusin ang aking pagtulog at makamtan ang ika-79 na paggising. Ang mga mata ng All-Seer ay nagbigay ng malamig na liwanag at itinaas niya ang kanyang mga kamay. Isinara niya ang kanyang mga mata, at sa sandaling isinara niya ang mga ito, daan-daang All-Seer ang nagpakita sa buong Summoned River. Sa sandaling lumitaw ang lahat ng mga All-Seer, lahat sila ay tumingin sa isang direksyon, kung saan naroon si Wang Lin. Sa sandaling ito, sa Brilliant Void, habang ang mga ripples ay umalangaw sa pagitan ng mga bituin, nagsimulang magpakita ang mga All-Seer. Sa sandaling magpakita sila, lahat sila ay tumingin patungo sa Summoned River. Kasabay nito, nag-echo ang mga ripples sa All Heaven at sa Cloud Sea. Ang lahat ng mga avatar sa 4 na star systems ay umabot sa 3,000. Ito ang 3,000 avatar ng All-Seer, at lahat ng katawan na nakuha niya mula sa patuloy na pagsipsip sa kanyang 78 na paggising. Sa sandaling lumitaw ang 3,000 avatar sa 4 na star systems, biglang huminto si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Nalusutin niya ang bitag. Ang kaluluwa ng avatar sa loob ni Wang Lin ay parang kumulo at nagising at dahan-daang kumalat sa katawan ni Wang Lin. Tinutawag nito ang 3,000 iba pang bahagi, at sa sandaling ito, parang naging isa na si Wang Lin sa mga avatar ng All-Seer. Sa isipan ni Wang Lin, malinaw niyang naramdaman ang bawat isa sa 3,000 avatar. Malinaw niyang naramdaman ang kanilang mga lokasyon at mga aura. Lahat sila ay pag-aari ng All-Seer. Noong una, hindi kayang hanapin ni Wang Lin ang orihinal na katawan ng All-Seer, ngunit siya ay isang tusong tao at naglakas loob na magplano laban sa All-Seer. Dahil ang All-Seer ay naglakas loob na magplano laban sa kanya, naglakas loob din siya na magplano laban sa All-Seer. Ang mga salitang iyon mula kanina ay tila ordinaryo, ngunit bawat salita ay naglalaman ng nakatagong kahulugan. Pinilit ni Wang Lin na baguhin ang plano ng All-Seer. Natatakot ang All-Seer kay Wang Lin at nais mabilis na maagaw ang katawan ni Wang Lin, kaya ipinatawag niya ang 3,000 avatar upang pabagsakin si Wang Lin agad. Ngunit hindi inaasahan ng All-Seer na si Wang Lin ay walang tiwala sa paghahanap ng orihinal na katawan ng All-Seer, ngunit ngayon ay mayroon na siyang tiwala. Ibinigay sa kanya ng All-Seer ang tiwala na iyon. Ang 3,000 avatar ng All-Seer ang nagbigay sa kanya ng tiwala na iyon. Kayang i-lock ni Wang Lin ang bawat isa sa mga avatar. Maaari niyang gamitin ang kanilang mga aura upang tulungan siyang hanapin ang orihinal na katawan. Ito ay parang paghahanap ng ruta. Maaaring mahirap maghanap ng bulag, ngunit ngayon na ipinakita ng All-Seer ang lahat ng 3,000 avatar, lahat ng mga daan ay lumitaw sa harap ni Wang Lin. Kumikislap ang mga mata ni Wang Lin na parang maliwanag na buwan. Nagpakita siya ng isang ngiti habang ang kanyang mga kamay ay gumawa ng seal at itinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay. Sa pamamagitan ng 3,000 kaluluwang ito bilang mga gabay, gamit ang Dream Dao bilang landas, hiramin ang ilusyon ng Ghostly Sail upang mangarap ng 3,000 avatar at pumasok sa reincarnation. Hanapin ang orihinal na katawan ng All-Seer. Sa sandaling itinuro ni Wang Lin ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang kanyang sariling orihinal na katawan, na malalim sa Summoned River, na pinuprotektahan ni Dao Master Blue Dream, Qing Lin, at Master Hong Shan, ay bumangon ang mga mata. Alam ko na ang landas para hanapin ang kanyang orihinal na katawan. Ang mga mata nito ay nagbigay ng kakaibang liwanag, at ang liwanag na iyon ay tumakip sa kanyang katawan. Ang isipan ng orihinal na katawan ni Wang Lin ay kumalabit. Sa pamamagitan ng 3,000 kaluluwa, ginamit niya ang Dream Dao upang buksan ang landas pabalik sa nakaraan. Naging malabo ang pananaw ni Wang Lin. Parang bumabalik ang oras, sumusunod sa 3,000 kaluluwa ng All-Seer. Parang pumasok siya sa isang ilusyon ng panaginip. Ito ay isang ilusyon na nilikha gamit ang Dream Dao ni Wang Lin sa tulong ng Ghostly Sail at gamit ang 3,000 kaluluwa ng All-Seer bilang gabay. Pinapayagan nito si Wang Lin na isawsaw ang kanyang sarili sa mundo ng 3,000 kaluluwa upang makita ang kanilang mga paggising at hanapin ang orihinal na katawan ng All-Seer. Ito ang pamamaraang naiisip ni Wang Lin upang maghiganti laban sa All-Seer. Sa sandaling ito, sa isipan ni Wang Lin, siya ay nasa isang malabong mundo, ngunit agad na nawala ang kalabuan at ang lahat sa harap niya ay naging malinaw. Ang nakita niya ay ang mga bituin. Pamilyar siya sa star system na ito ang Summoned River. Nakakita siya ng isang meteor, at sa loob ng meteor ay ang All-Seer. Sa kabilang panig ay nakaupo ang isang matandang lalaki na wala sa malay. Ang matandang lalaki ay si Ling Tianhao. Ang All-Seer ay may masakit na ekspresyon. May dugo pa sa kanyang mga kamay. Kung tama ang hula ni Wang Lin, ito ay ang Heavenly Dao na dugo na binago ng Azure Dragon Divine Emperor. Ang masakit na ekspresyon sa mukha ng All-Seer ay lalong lumala,
at pagkatapos ng hindi alam na tagal ng panahon, siya ay humiyaw. Bumangon ang kanyang mga mata at mabilis na nag-flash ang mga anino sa kanyang mukha. Ang mga aninong ito ay ang kanyang mga avatar. Tiningnan niya si Ling Tianhao at biglang binuksan ang kanyang bibig. Ang kanyang bibig ay lumaki ng walang hanggan at nilamon si Ling Tianhao. Matapos niyang lamunin si Ling Tianhao, ang mga mata ng All-Seer ay punong-puno ng kalituhan, at dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata. Ang oras ay tila dumadaloy ng walang katapusan. Isang araw, pagkatapos ng ilang daang taon, binuksan ng All-Seer ang kanyang mga mata, na puno na ngayon ng kalituhan. Gising na naman ako. Ang lakas para sa susunod na pagpapahinga at paggising ay handa na. Siya si Wang Lin. Bagamat tila tumagal ang lahat ng nakita ni Wang Lin, ito ay isang saglit lamang. Nilamon niya si Ling Tianhao. Bakit niya sinabi na gising na naman siya? Ilang beses na bang nagising ang All-Seer? Ang lahat ng nakita ni Wang Lin ay nawala matapos magising ang All-Seer, ngunit agad na lumitaw ang isang bagong imahe. Kabanata 1722 ang kanyang pagkakakilanlan. Ang imahe na lumitaw ngayon ay isang planeta ng pagsasanay. Pamilyar si Wang Lin sa planetang ito ay planetang Tianyun. Nasa isang lihim na silid ang All-Seer, nakatago sa loob ng Tianyun sect. Sa harap niya ay nakaupo ang siyam na kabataan na lahat ay walang malay. Ang mga mata ng All-Seer ay nagbigay ng kakaibang liwanag habang tinitingnan niya ang siyam sa kanila. Binuksan niya ang kanyang bibig at huminga. Nilamon niya ang siyam na kabataan. Nang inig ang kanyang katawan at ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng sakit. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata at nahulog sa pagtulog. Lumipas ang mga taon. Pagkatapos ng hindi alam na oras, binuksan ng All-Seer ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay puno ng kaliwanagan. Ito ang aking ika-77 na paggising. Ang susunod na kandidato para sa aking pagtulog at paggising ay si Ling Tianhao. Tiningnan ni Wang Lin ang lahat ng ito na may kalmadong ekspresyon, ngunit isang alon ang bumangon sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang mga paggising na ito ay resulta ng pagsipsip ng All-Seer sa iba. Dapat siya ay isa sa 3 kaluluwa o 7 piraso ng 7-colored celestial sovereign. Tanging ito lamang ang makakapagpaliwanag kung bakit siya gumigising ng paulit-ulit. Tiningnan ni Wang Lin ang All-Seer. Ang kanyang titig ay naging malamig. Nagbago ang imahe at muling ipinakita ang All-Seer sa iba't ibang panahon. Hanggang sa isang pagkakataon, nakita niya ang All-Seer na nakaupo sa ibabaw ng isang abandoned na planeta. Matapos devourin ng isang cultivator na pinili niya, muling nagising siya. Umalis siya sa planeta, at habang lumilipad siya, bigla siyang tumigil. Tumingin siya pababa at nakita ang isang madilaw-dilaw, kalahating abandonadong planeta ng pagsasanay. Tahimik siyang nagbulong at dahan-daw ang nagpakita ng isang ngiti. Dahan-dahan niyang ipinadala ang kanyang divine sense. Bihirang makakita ng ganitong malalim na pag-unawa sa isang kalahating abandonadong planeta. Ngunit, sa iyong simpleng nascent soul na pagsasanay, hindi mo dapat maging masyadong sakam sa iyong soul formation na pag-unawa. Kung magpapatuloy ka pa sa paghahanap nito, natatakot ako na hindi mo pa rin matutuklasan ang pinagmulan kahit na milyon-milyong taon. Pagkatapos, ang iyong katawan ay tuluyan ng mabulok. Naisip mo na ba iyon? Habang nagsasalita ang All-Seer, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pinindot pababa ang kalahating abandonadong planeta. Ang pangalan ko ay All-Seer. Ngayon, bibigyan kita ng aking magandang loob. Kung makakalabas ka sa planetang abandonado at pupunta sa Tianyun upang hanapin ako, tatanggapin kita bilang isang disciple na may pangalan sa loob ng 100 taon. Ang ngiti sa mukha ng All-Seer ay lalong lumawak. Ipinagwagayway niya ang kanyang manggas at naglakad patungo sa malayo. Hindi masama ang batang iyon. Pwede ko siyang alagaan ng kaunti upang malamon ng aking avatar. Ngunit, ang kanyang antas ng pagsasanay ay masyadong mababa, kaya mahirap sabihin kung magiging kapaki-pakinabang siya o hindi. Gayunpaman, may kutob ako na magiging pambihira ang batang iyon. Nang makita ni Wang Lin ito, ang kanyang isipan ay gumalaw ng malakas. Titig na titig siya sa madilaw-dilaw na planeta at parang binomba ang kanyang isipan. Ang aura na nagmumula sa planeta ay nagbigay kay Wang Lin ng buong pagkaunawa. Habang ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay nalulubog sa reincarnation ng All-Seer sa labas ng mundo, ang lahat ng mga avatar ng All-Seer ay itinaas ang kanilang kanang kamay at tinuro ang pagitan ng kanilang mga kilay. Ang mga mata ng unang All-Seer na lumitaw sa silangang bahagi ng Summoned River ay nagbigay ng kakaibang liwanag. Itinaas din niya ang kanyang kanang kamay at tinuro ang pagitan ng kanyang mga kilay. Ang matandang ito ay matutulog sa huling pagkakataon at madyay gising sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, tatapusin ko ang plano na sinimulan ko ng maraming taon na ang nakalipas. Isinara niya ang kanyang mga mata at dahan-daw ang ipinasok ang kanyang daliri sa kanyang bungo. Sa sandaling iyon, biglang gumuho ang mga katawan ng All-Seer at ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalangaw sa 4 na star systems. Ang lahat ng 3,000 All-Seer ay gumuho at isang kaluluwa ang lumabas mula sa bawat isa.
Ang bawat kaluluwa ay naglakbay patungo sa avatar ni Wang Lin. Alamin natin kung sino ang mas mabilis, ikaw o ako. Noong nagplano ako laban sa iyo, ikaw ay isang nascent soul lang. Kung hindi dahil sa akin, ang katawan mo ay matagal nang mabulok. Ang lahat ng mayroon ka ay akin. Ang 3,000 kaluluwa ay sumugod, nagpapalabas ng mga alon ng soul force na nagsanib. Ito ay bumuo ng isang tunog na maaaring magpasabog ng langit na umalingaw sa isipan ng avatar ni Wang Lin. Habang ang 3,000 kaluluwa ay sumugod sa avatar ni Wang Lin, ang kanyang orihinal na katawan ay nakita pa ang mga paggising ng All-Seer sa muli at muli. Ang taong tinitingnan ni Wang Lin ay naging ganap na ibang tao mula sa All-Seer, parang ibang tao. Kung hindi dahil sa aura na kanyang nilok, hindi niya akalain na ang mga random na tao ay mga avatar ng All-Seer. Sa sinaunang mundo ng pagsasanay, bago gumuho ang 4 na Celestial Realms, may isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng asol na lumulutang sa ibabaw ng isang planeta. Nakangiti siya at nilamon ng isang kabataang walang malay na nasa harap niya. Ang kabataang ito ay ang kanyang tanging disipulo. Ito ang aking ika-34 na paggising. Gayon din sa sinaunang mundo ng pagsasanay, sa gitna ng mga pira-pirasong piraso, may isang kaakit-akit na babae na lumulutang doon. Siya ay ngumiti at nilamon ng isang lalaking walang malay sa tabi niya. Mataas ang antas ng pagsasanay ng lalaking ito, puno ng celestial energy, at malinaw na mula siya sa 4 na Celestial Realms. Ang paulit-ulit na pagsipsip, minsan marami at minsan isa lang, ay lahat nakita ni Wang Lin. Ang nakita niya ay ikinagulat niya. Ano ang pagkakakilanlan ng All-Seer na umaasa sa pagsipsip upang magising? At ano ang kanyang ginigising? Sa labas, sa Summoned River, ang daan-daang mga avatar ng All-Seer ay lumapit kay Wang Lin at pumasok sa kanyang avatar. Ang ekspresyon ng avatar ni Wang Lin ay kalmado habang siya ay nakaupo doon, na parang hindi siya nagmamalasakit sa kanilang pagpasok. Ang kaluluwa ng avatar ng All-Seer ay lumakas ng lumakas hanggang sa halos sakupin ng buong katawan ni Wang Lin. Sa puntong ito, mabilis na dumating ang mga kaluluwa mula sa ibang 3 star systems. Nangyari ang lahat ng ito ng mabilis, ngunit mula sa pananaw ng orihinal na katawan ni Wang Lin, ang lahat ng ito ay napakabagal. Nakita ng orihinal na katawan ni Wang Lin ang mga paggising ng All-Seer ng paulit-ulit, hanggang sa 3 paggising. Hindi na ito sa sinaunang panahon ng pagsasanay, kundi sa mga panahon ng immemorial na pagsasanay. Ang star system sa panahon ng immemorial na panahon ay puno ng mga planeta. Ang mga ito ay mga cultivators at hindi mga celestials dahil walang celestial realms. Pinapalakas nila ang aura ng mundo. Isang matandang lalaking nakasuot ng balat ng hayop ang nakahiga sa lupa, napapalibutan ng kahoy at apoy. Patay na siya at ang kanyang katawan ay sinusunog ng kanyang angkan. Mayroong daan-daang tao na nakasuot ng parehong damit. Lahat sila ay nakaluhod at banayad na umaawit. Ngunit sa sandaling ito, ang matandang lalaki na dapat ay patay ay binuksan ng kanyang mga mata. May kaunting kalituhan sa kanyang mga mata bago pinalitan ito ng kawalang interes. Dahan-dahan siyang umupo na nagdulot ng gulat at takot sa mga nakapaligid sa kanya. Ang matandang lalaki ay nagpakita ng kakaibang ngiti bago siya biglang nagbukas ng kanyang bibig at huminga. Sa ganitong paraan, ang daan-daang tao ay nilamon kasama ang apoy. Ang buong planeta ay nagsimulang magyanig at gumuho. Isang malaking bibig ang lumitaw at nilamon ang planeta sa isang hindi maisip na paraan. Ito ang aking ika-3 paggising. Naalala ko na noong ika-2 paggising ko, nilamon ko ang 7 piraso ng kaluluwa ng 7-colored Celestial Sovereign. Sa langit, ang matandang lalaki sa loob ng ilusyon ay liks ang kanyang labi at ngumiti. Nang makita ito ni Wang Lin, ang kanyang dating kalmadong puso ay muling dumagundong ng malakas nang marinig ang sinabi ng matandang lalaki. Nilamon niya ang 7 piraso ng kaluluwa ng 7-colored Celestial Sovereign. Kung hindi siya isa sa 3 kaluluwa o 7 piraso, sino siya? Nakaya niyang lamunin ang 7 piraso ng kaluluwa ng 7-colored Celestial Sovereign. Matapos makita ang higit sa 90 reincarnations, napansin ni Wang Lin na ang kakayahan ng All-Seer na magsipsip ay tila humihina sa bawat pagsipsip. Sa ika-3 pagkakataon, kayang lamunin ng All-Seer ang isang planeta, ngunit pagkatapos ng 70 beses, taon na lang ang kaya niyang lamunin. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang tingin sa ngumingiting matandang lalaki at lumiit ang kanyang mga mata. Nawala ang imahe, at nang muling lumitaw ito, nakita ni Wang Lin ang ika-2 paggising ng All-Seer. Sa pagkakataong ito, ang ipinakita sa kanya ay isang banyagang star system. Hindi lang banyaga ang star system na ito, kundi wala ring palatandaan ng buhay. Mayroong maraming mga planeta ng pagsasanay sa paligid, ngunit walang bakas ng buhay. Ito ay isang patay na star system, o mas tamang sabihin ay ang pinakamaagang yugto ng cave world bago ipanganak ang buhay. Sa walang buhay na star system na ito, dahan-daang nabuo kay Wang Lin ang isang hindi maiisip na pag-iisip. Ang pag-iisip na ito ay ang tunay na pagkakakilanlan ng All-Seer.
Pagkapasok ng pag-iisip na ito sa kanyang isipan, mabilis na lumapit ang isang mahina na aura ng kaluluwa. Lumingon si Wang Lin at nakita ang isang ilusyon sa loob ng aura na iyon. Ang itsura ng figure ay malabo at naglalaman ng kapangyarihan ng isa sa 7 piraso ng kaluluwa ng 7-colored. Pagdapol ng 7 piraso ng kaluluwa, isang malaking bitik ang lumitaw at nilamon ito. Matapos lamunin ng kaluluwa, ang bitik ay nagsara at isang batang lalaki ang dahan-daang lumitaw. Ang katawan ng batang lalaki ay nagbigay ng isang malabong liwanag. Sa una, may kalituhan sa kanyang mga mata, ngunit maya-maya ay naging malinaw ang mga ito. 7 piraso ng kaluluwa ng 7-colored Celestial Sovereign. Masarap. Marami akong natulungan, ngunit ngayon na siya ay patay, wala nang makakapigil sa akin. Sayang, ang 3 kaluluwa niya ay masyadong malakas, at pagkatapos mapaghiwalay sa katawan ko, hindi ko kayang lamunin ang mga iyon. Gayunpaman, sa tulong ng kapangyarihan ng kaluluwang ito, maaari akong magpatuloy sa paglago. Gayon din, marahil pagkatapos ng maraming taon, magagamit ko ito upang muling likhain ang kumpletong 7-colored Celestial Sovereign. Sa panahong iyon, ako'y magiging 7-colored. Ngunit pinakaimportante ang aking paglago. Hindi nagbago ang ekspresyon ng batang lalaki. Itinaas niya ang kanang kamay upang igalaw ang kanyang bibig at ginawa itong parabang siya ay ngumingiti. Dapat ko munang matutunan kung paano maging isang cultivator. Gagawin kong hindi makilala ng sinuman, kasama na ang 3 kaluluwa at 7 piraso ng 7-colored, kung sino ako. Ibabalik ko ang kontrol sa reincarnation. Tiningnan ni Wang Lin ang batang lalaki at ipinakita ang matinding gulat. Alam na niya kung sino ang taong ito. Siya ang Kabanata 1723 Heavenly Dao. Heavenly Dao. Nawala ang isip ni Wang Lin. Ang nahanap niya sa loob ng ikot ng reincarnation ng All-Seer ay mahirap paniwalaan. Ang Heavenly Dao na hinahanap ng lahat ay talagang ang All-Seer. Sa pagtingin sa binata na inayos ang kanyang sariling mukha gamit ang kanyang kamay, nahirapan si Wang Lin na patahimikin ang mga alon na naramdaman sa kanyang puso. Para siyang malungkot na bangka sa rumaragasang dagat na patuloy na umaalon. Sa ilalim ng kanyang mga tingin, pinanatili ng binata ang kanyang ngiti at nawala sa malayo. Unti-unting nawala at bumagsak ang star system sa harap ni Wang Lin, ngunit nabigla pa rin si Wang Lin. Sa labas, sa Summoned River, mapatla ang mukha ni Wang Lin. Lalabas at mawawala ang mga ugat sa buong mukha niya. Hindi mabilang na mga kaluluwa ng All-Seer na avatar ang isa-isang pumasok sa avatar ni Wang Lin, sinusubukang kunin ito. Habang nagsasama-sama ang mga kaluluwang iyon, ang madilim na boses ng All-Seer ay umalangaw sa isip ng avatar ni Wang Lin. Paano ka makikipagkompetensya sa matandang ito? Ang matandang ito ay maaaring kunin ang iyong katawan ngayon. Nahanap na ba ng orihinal mong katawan ng orihinal na katawan ng matandang ito? Mahigit 1,000 All-Seer souls mula sa Summoned River at Brilliant Void ang nakipag-fuse na sa avatar ni Wang Lin. Ang mga mula sa Cloud Sea at All Heaven ay papalapit na. Nang gumuho ang imahe ng ikalawang paggising ng All-Seer, nakita ni Wang Lin ang eksena ng unang paggising ng All-Seer. Ang sistema ng bituin ay naging malabo at pagkatapos ay gumuho. Sa huli, nawala ang lahat. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking pinto sa harapan ni Wang Lin. Napakalaki ng pintong ito na nagbigay kay Wang Lin ng ilusyon na siya ay isang langgam. Iba ito sa pintong lumabas sa loob ng Heaven-defying bid. Ang pintong ito ay hindi nagbigay ng mar-angle na aura, at tila sumama ito sa mundo. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang nasa likod ng pinto, ngunit narinig niya ang mga dumadagandong na dagandong mula sa kabilang panig. Para bang nataman ang pinto ng hindi kapani-paniwalang puwersa mula sa labas. Biglang nanginig ang pinto. Habang nanginginig ito, nakita ni Wang Lin ang isang crack na lumitaw dito, at umalangaw ang mga tunog ng crack habang kumalat ang crack. Patuloy itong kumakalat na para bang hahatiin sa kalahati ang pinto. Lalong tumindi ang mga dumadagandong na dagandong. Sa isang iglap lang, nahati ang pinto sa ilang piraso at nagkalat. Napakalaki ng pintong ito na kahit na nabasag ay hindi ito nabasag sa alikabok. Nahati ito sa ilang bahagi at lumipad sa lahat ng direksyon dahil sa impact. Ang mga bahagi ay masyadong mabilis at nawala ng walang bakas. Ang isang bahagi ng pinto ay itinulak sa malayo sa isang bahagi ng espasyo na magiging Brilliant Void. Ang fragment na ito ay nabasag sa higit pa at napunit ang espasyo mismo. Ang mga fragment ay lumubog sa spatial rift. Ang malaking halaga ng mga fragment ng pinto ay sumanib sa walang laman, na nagiging sanhi ng puwang mismo na maging hindi matatag at lumikha ng isang spatial na rift. Ang mga fragment mula sa pinto ay umiral dito, hindi nagbabago sa hindi mabilang na taon. Pagkaraan ng maraming taon, dumating ang isang grupo mula sa Four Divine Sect pagkatapos gumamit ng hindi kilalang paraan at naghanap ng cultivation planeta. Tinakpan nila ang kawalang tatag dito at tinakpan ang spatial rift na iyon. Ikinonekta nila ang spatial rift na iyon sa planeta. Ang grupo ng mga cultivator ay tuluyang umalis.
Ang spatial rift ay lilito paminsan-minsan dito sa paglipas ng panahon. Natagpuan ito ng ilan sa mga mahuhusay na cultivator sa planeta, at hiniram nila ito. Sa kalaunan ay naging foreign battleground. Sa sandaling nahati ang higanting pinto, nakita ni Wang Lin ang isang bola ng fog na bumasag sa gumuhong pinto. Sa loob ng hamog, inupuan ni Wang Lin ang figure ng isang tao sa isang iglap. Hindi niya makita ang hitsura ng taong yun, ngunit naririnig niya ang dumadagindong na kanilang pinakawalan. Langit na daw. Nakakuha ka talaga ng heavenly daw. Damn it, hindi pumayag ang haring ito. Ang dagindong ay naging satsat sa dulo. Isang nakakatakot na dagindong ang nagmula sa hamog. Habang umaalingaw ang dagindong, nagsimulang gumalaw ang walang katapusang hamog. Isang malakas na puwersa ang tila pumupunit sa hamog, dahilan upang ito ay mahati. Ang fog na ito ay nahati sa dalawang kumpol, isang malaki at isang maliit. Ang malaking kumpol ng hamog ay humawak sa figure na ang mga dagindong ay naging mahina. Lumipad ito sa hindi alam. Lumipad ang mas maliit na kumpol patungo sa kabilang direksyon. Ang mas maliit na kumpol ay patuloy na gumagalaw, lumiliit habang lumilipad ito. Bahagyang nakita ni Wang Lin na ang fog ay hindi walang laman ngunit naglalaman ng kalahating bilog na fragment. Malabo ang kalahating bilog na fragment na ito, ngunit malinaw na ito ang ubod ng maliit na kumpol ng fog na ito. Habang lumilipad ito, lumiliit ang ulap ng fog hanggang sa tuluyang mawala. Ito ay ganap na nakondensed sa kalahating bilog na fragment, at lumipad ito hanggang sa mapunta ito sa isang planeta ng paglilinang. Walang buhay sa planetang iyon, isang mababang bundok lamang. Ang fragment ay nabasag na parang bulalakaw at dumaong sa bundok. Ang bundok ay gumuho at ang fragment ay tumagos ng malalim sa puso ng planeta bago huminto. Nasaksihan ni Wang Lin ang lahat ng ito. Tinitigan niya ang kalahating bilog na fragment sa loob ng planeta. May nakaukit pang sinaunang text, parang kalahating compass. O upang maging mas tumpak, ito ay kalahati ng isang tiyak na compass. Lumipas ang oras. Matapos ang hindi kilalang dami ng mga taon, wala pa ring buhay sa planetang ito. Gayunpaman, unti-unting lumitaw ang fog na namuo sa compass. Ang fog na ito ay lumabas sa mga hibla at nagtipon upang bumuo ng isang malabong figure. Unti-unting naging malinaw ang figurang ito hanggang sa lumitaw ang isang binata. Nakapikit ang binatang ito at lumutang sa itaas ng kalahating kumpas. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuksan niya ang kanyang mga mata, at sila ay napuno ng kalituhan. Nagkaroon ako ng espiritu, naaalala ko na tinawag ako ni Master at nilalamon ang celestial na iyon. Pumutok ang celestial na iyon para pigilan ang aking paglamon. Pagkatapos ay nahiwalay ako. Sino ako? Pumikit ang binata, tila nag-iisip. Ilang sandali pa, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay bumungad sa isang kakaibang liwanag. Ako ang heavenly daw. Hindi ako dapat magkaroon ng espiritu, ngunit nang sumabog ang celestial na iyon, naabsorb ko ang ilan. Naabsorb ko ang ilan sa kanyang divine sense. Nagkaroon ako ng katalinuhan. Bulong ng binata na parang naiintindihan niya ang lahat. Nang makita ito ni Wang Lin, marami siyang naintindihan. Naintindihan niya kung bakit naging baliw si Lian Daofei, kung bakit ang Lian Daofei na nakita niya sa panaginip ng Seven-Colored Daoist ay napakayabang at hindi makatwiran. Para siyang ibang tao kumpara sa baliw na kilala ni Wang Lin. Sa ngayon, naging malinaw ang isip ni Wang Lin. Si Lian Daofei ay talagang isang taong ginawa ang gusto niya sa Immortal Astral Continent. Siguro talaga may kapatid siyang napakataas ng katayuan. Ang lahat ng ito ay naging sanhi ng kanyang pagkatao upang maging kakaiba at mayabang. Ayon sa pagkakaintindi ko, basta may kinagigiliwan siya, kayamanan man o tao, walang pag-aalinlangan niyang nakawin. Kung hindi niya ito nakawin, gagawin niya ang lahat ng ito at papatayin pa ang buong sekta ng kabilang partido para masiyahan ang kanyang kasakiman. Ito rin ang kanyang kasakiman at personalidad ang nag-udyok sa kanya sa kuweba ng Seven-Colored Celestial Sovereign para nakawin ang gusto niya. Ngunit sa huli, siya ay nilamon ng langit na daw at sumabog ang kanyang banal na kahulugan. Karamihan sa kanyang kasakiman at masamang personalidad ay hinihigop ng bahaging ito ng heavenly daw. Kaya pala iba na ang baliw na nakilala ko kaysa dati. Kung hindi, sa kanyang personalidad, paano niya ako mabibigyan ng celestial bloodline at turuan ako ng mga spelling? Gagawin sana niya ang lahat upang makamit ang kanyang layunin. Sa kabaligtaran, mas gusto ko ang kasalukuyang baliw. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin habang nakatingin sa binata na lumulutang sa itaas ng kalahating kumpas. Tumingin ang binata sa compass at nag-isip. Ang kalahati ng defying compass na ito ay ang aking orihinal na katawan. Ang aura na ito ay isang bagay na hindi makikita ng sinuman. Ang pag-iwan dito ay ang pinakaligtas na opsyon, lumayo ang binata at nawala mula sa loob ng planeta patungo sa isang lugar na hindi alam. Hindi pinansin ni Wang Lin ang pag-alis ng binata at tinitigan ang kalahating kumpas. Kabisado niya ang lahat dito at ang aura ng planetang ito. Tapos bigla siyang pumikit.
Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, tahimik na gumuho ang lahat dito. Natapos ang mahigit 70 reincarnation ng All-Seer. Nang ipikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata, natapos ang kanyang panaginip. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya sina Dao Master Blue Dream, Qing Lin, at Master Hong Shan. Nakita niya na ang avatar na ito ay malapit ng ganap na kunin sa Summoned River. Nahanap ko ang kanyang orihinal na katawan. Kayong tatlong senior ay hindi na kailangang sumama sa akin. Sana ay matulungan ninyo akong kontrolin ang aking avatar para bigyan ako ng mas maraming oras. Tumayo si Wang Lin at pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa kanilang tatlo. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at sumakay sa malayo. All-Seer, malapit nang matapos ang laro. Kabanata 1724 ang orihinal na katawan ng All-Seer. Ang orihinal na katawan ni Wang Lin ay dumaan sa mga bituin, gumagalaw sa isang bilis na mas mabilis pa kaysa sa kanyang avatar. Hindi siya lumilipad gamit ang puwersang pisikal o pagsasanib sa mundo, kundi pinuputol niya ang mundo upang magpatuloy. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay pinuputol ang espasyo sa harap niya habang siya ay sumusulong. Isang malakas na kalabit ng kulog ang narinig habang ang espasyo sa kanyang harapan ay binuksan. Agad siyang pumasok sa bitik, at nang muling magpakita, nakalabas na siya mula sa Summoned River. Gamit ang kakaibang pamamaraang ito, umabot ang bilis ni Wang Lin sa pinakamatinding kakayahan ng kanyang katawan. Sa buong mundo ng yungib, tanging si Wang Lin lamang ang may lakas ng loob na gumalaw ng ganito. Ang loob ng mga espasyal na bitik ay puno ng nakasisirang kalikasan, at ang mga katawan ng mga nag-aaral ng kulto ay hindi kayang tiisin ng ganitong uri ng epekto. Kahit na ang mga sinaunang demonyo at sinaunang diablo ay mahihirapan sa pagtitiis ng ganitong uri ng nakasisirang unos. Ang isang sinaunang Diyos ay maaaring makaligtas ng ilang ulit ngunit hindi magtatagal. Tanging isang sinaunang Dao na katawan, na walang katulad na lakas kaysa sa katawan ng isang sinaunang Diyos, ang makakagawa nito. Tanging si Wang Lin, na may lahing sinaunang Dao, ang makakapasok sa mga espasyal na bitik at magpatuloy sa ganitong hindi kapani-paniwalang paraan habang hindi iniintindi ang mga unos sa loob. Ang nakasisirang unos ay dumapo sa katawan ni Wang Lin ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip, ang unos mismo ay nagbigay ng mahinang sigaw at bumagsak. Sa Brilliant Void, isang malaking bitik ang lumitaw mula sa wala. Ang malakas na katawan ni Wang Lin ay lumabas mula sa bitik. Sa sandaling ito, ang malakas na divine sense ni Wang Lin mula sa sinaunang Dao ay bamalat sa buong paligid. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at mabilis na tumakbo papalayo. Ilang hininga lamang ang nakalipas mula nang magising siya mula sa kanyang Dream Dao. Habang si Wang Lin ay dumadaan sa mga bitik, sa Summoned River, dumating ang lahat ng kaluluwa ng mga avatar ng All-Seer. Nang pumasok ang huling kaluluwa sa avatar ni Wang Lin, biglang binuksan ng avatar ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikipaglaban at sakit. Ang kaluluwa ng All-Seer ay unti-unting kumokontrol sa kanyang isipan at katawan. Dahil sa spell ng Reincarnation Integration, imposibleng makialam ang sinuman sa pag-angkin na ito. Ang asul na liwanag ay pinalibutan ng avatar ni Wang Lin. Ang Dao Master na si Blue Dream ay kalmado na nakatayo at nakatingin sa avatar ni Wang Lin. Nandoon din sina Qing Lin at Master Hong Shan na nagmamasid kay Wang Lin. Hindi tulad ni Dao Master Blue Dream, hindi sila kalmado at nerbyosong tinitingnan ang avatar ni Wang Lin. Wang Lin, mas mabilis ka ba kaysa sa matandang ito? Ang pakikipaglaban sa mga mata ni Wang Lin ay naging mas matindi at ang kanyang katawan ay nanginginig, ang mga ugat ay namumukol. Ang mga sinaunang salita ay lumabas mula sa kanyang bibig. Mga salita na kakaiba at puno ng amoy ng pagkabulok. Sa sandaling nagsalita ang avatar ni Wang Lin, ang kanyang kanang mata ay naging baluktot at napalitan ng isang anino. Tumingin siya kay Dao Master Blue Dream at sa iba pa gamit ang kanyang kanang kamay. Nagpakita siya ng isang ngiti ng paghamak. Ang tatlong ito ay hindi mahina. Kung nais ninyong pigilan akong umalis, ipapakita ko sa inyo ang aking ika-79 na paggising. Ang kaliwang mata ng avatar ni Wang Lin ay nanginginig at unti-unting hamupa, nagbigay ng isang ilaw na parang multo. Umupo siya at pumikit. Nararamdaman ni Wang Lin ang lahat ng nararanasan ng kanyang avatar. Habang ang avatar ni Wang Lin ay kinokontrol, isang planeta ang lumitaw sa harap ng kanyang orihinal na katawan sa Brilliant Void. Ito ay isang inabandunang planeta na ganap na walang silbi. Wala nang bakas ng buhay dito at ang buong planeta ay halos sakop na ng mga disyertong buhangin. Matagal nang natuyo ang mga ilog at ang mga daanan ay natabunan ng disyerto. Ang mga dagat ay itim at ang hindi mabilang na mga nabubulok na katawan sa dagat ay naging marumi. Sa isang sulyap, may madilim na ulap sa paligid ng planeta. Ang ulap na ito ay puno ng lason. Sapat na upang agad na mabulok at mamatay ang isang mortal kapag huminga ito. Pati ang mga nag-aaral ng kulto ay mag-iiniti sa harap ng ganitong lason. Wala nang spiritual na enerhiya dito. Dahil dito, walang nag-aaral ng kulto ang magtutungo rito.
Pati mga poison cultivators ay hindi papasok dahil ang lason dito ay hindi ganoon kalakas. Ang dahilan kung bakit mag-iinita ang mga cultivators ay hindi dahil sa lason, kundi sa amoy ng mga nabubulok na katawan. Ang planetang ito ay talagang pangit at puno ng amoy. Bagamat halos lahat ng bagay dito ay magkaiba sa planetang nakita ni Wang Lin sa mga sirkulo ng reincarnation, pareho ang aura. Ang aura na ito ay ang kaluluwa ng planetang ito. Dati, ang kaluluwa ay bagong silang, at ngayon ay malapit ng mamatay, ngunit nakikilala pa rin ito ni Wang Lin. Nang makita ni Wang Lin ang planetang ito, mabilis siyang tumakbo at pinuputol ang mahina niyang atmosfera. Dama po siya sa isang kontinente ng planeta. Sa sandaling dumating si Wang Lin, itinulak ang ulap sa paligid ng planeta na parabang isang malakas na hangin ang dumaan. Parang isang belo ang inalis, ipinakita ang lahat ng bagay sa planeta. Hindi nagdalawang isip si Wang Lin nang pumasok siya sa planeta. Pagkatapos na itulak ng hangin ang ulap, nagpakita si Wang Lin sa itaas ng dagat. Ang itim na dagat ay walang alon, na parang patay. Mas matindi pa ang mabahong amoy, ngunit hindi ito alintana ni Wang Lin. Tumalon siya sa itim na dagat sa ibaba. Sa isang malakas na pag-uga, isang napakalaking vortex ang lumitaw sa itim na dagat habang si Wang Lin ay tumatakbo. Ang vortex ay umabot hanggang sa ilalim ng dagat. Ang vortex ay lumaki hanggang sa mabuksan ng itim na putik sa ilalim. Ang putik ay nagtipon sa loob ng hindi mabilang na taon at hindi pa niselayan ang kalangitan. Sa sandaling ito, ang putik ay itinulak hanggang lumabas ang tunay na seabed. Ang seabed na ito ay hindi patag kundi puno ng maliliit na bundok. Dito na. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumikislap ng maliwanag at siya'y nagpatuloy. Hindi niya inintindi ang mabahong amoy at tumuloy siya pababa. Sa ilalim ng dagat, isang kuwebo ang lumitaw hindi mabilang na taon na ang nakalilipas. Ang kuwebo ay natabunan ng kayumangging dumi. Ang dumi ay lupa na bumagsak sa kuwebo pagkatapos ng mga lindol sa nakaraang mga taon. Nasa kailaliman ng dumi ang kalahating compass. Isang magaan na hangin ang dumaan sa kuwebo at itinulak ang dumi na hindi gumalaw sa loob ng hindi mabilang na taon, na nagpapakita ng isang sulok ng buried na compass. Kasabay nito, isang malakas na kamay ang humawak sa sulok ng compass at hinayla ito palabas mula sa dumi. Ang mga mata ni Wang Lin ay nakatutok sa compass na hawak niya at kumislap ng maliwanag. Sino sa atin ang mas mabilis? Sa Summoned River, pagkatapos ipikit ng avatar ni Wang Lin ang kanyang mga mata, mabilis na nagbago ang kanyang mukha. Sa isang iglap, hindi na siya kamukha ni Wang Lin kundi ang puting buhok na All-Seer. Ang ganitong uri ng pag-aari ay parang paglamon, ngunit iba ito sa direktang paglamon na ginagawa niya noon. Napakahalaga ng paglamon na ito, kaya pinili niyang lumamon mula sa loob upang matiyak na walang pagkakataong magkamali. Bagamat nakapikit ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-fogning ang kanyang katawan. Ang pagsasanib na ito ay ang kanyang pagkakatulog, at kapag ang pagsasanib ay kumpleto na, siya ay madyay gising. Ito ang kanyang ika-79 na paggising. Pagkagising niya ay nakita niya ang ibang kumpol ng hamog na nakahiwalay sa kanya. Sa sandaling pinagsama niya ito, maaari niyang ibalik ang kontrol sa kapalaran mismo. Sa oras na iyon, siya ay magiging isang pambihirang heavenly Dao. Magkakaroon siya ng sariling pag-iisip at karunungan na higit pa sa marami pang iba. Alam din niya ang mga spells at kaya niyang lumaki nang hindi siya pinapakain ng iba. Hindi kalabisan kung sabihin na kapag na-control na niya ang kapalaran, ang hindi mabilang na buhay na ipinanganak sa mundo ng kuweba ay makokontrol niya. Kung ang buhay ay manipulahin ng isang heavenly Dao na walang sariling kamalayan, hindi ito magdudulot ng malaking problema. Gayunpaman, kung ang heavenly Dao na iyon ay may sariling kamalayan, ito ay nakakatakot. Hanggat gusto niya, kaya niyang lamunin ang lahat ng bagay na nagmula sa heavenly Dao. Sa oras na iyon, ang anumang natitira ay dapat na isang bagay na hindi ipinanganak dito. Dapat silang maging 3 kaluluwa at 7 fragment, at ang mga tao ng immortal astral continent. Sa isang maikling panahon, higit sa kalahati ng pagsasanib ay nakumpleto. Pagkatapos ng ilang paghinga, kumpleto ang pagsasanib at binuksan ng All-Seer ang kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang ngiti. Tinaas niya ang ulo niya at tumawa. 79 na paggising, natapos na ng matandang ito sa wakas ang kanyang huling paggising. Heavenly Dao, ang matandang ito ay ang Heavenly Dao. Ang All-Seer ay tumayo at ang kanyang puting buhok ay lumipad. Isang sinaunang aura ang kumalat mula sa kanyang katawan at pinalibutan siya ng hamog. Nakita ni Wang Lin ang fog sa loob ng reincarnation cycle, isang anyo na kabilang sa Heavenly Dao. Wang Lin, kinuha na ang avatar mo. Paano kung ang iyong orihinal na katawan ay hindi patay? Ang matandang ito ay walang oras makipag-usap sa iyo. Mabangis ang ekspresyon ng All-Seer. Hindi man lang niya nilingon si Dao Master Blue Dream at ang kumpanya. Aalis na sana siya. Gayunpaman, nang siya ay lilipat, isang sinag ng asol na liwanag ang kumislap sa kanyang harapan.
Lumitaw sa kanyang harapan si Dao Master Blue Dream na pinipigilan siyang sumulong. Nangako ako sa kanya na hindi kita hahayaang umalis sa lugar na ito. Sina Qinglin at Master Hong Shan ay nagsara din. Nagliwanag ang mga mata ng All-Seer at winigiwi niya ang kanyang manggas. Ibinuko niya ang kanyang bibig at huminga. Nanginginig ang mundo na parang bumabaliktad at napuno ng walang katapusang fog ang star system na humaharang sa kanilang paningin. Gayunpaman, nang lumitaw ang hamog at ang isang ilusyon na bibig ay lumitaw upang lamunin silang tatlo, isang pagsabog ng asol na liwanag ang lumiwanag. Isang napakalakas na aura ang nagmula sa liwanag at bumangga sa bibig. Kasabay nito, isang malamig na boses na puno ng layuning pagpatay ang nagmula sa malayo. All-Seer. Dinala ko dito ang orihinal mong katawan. Kabanata 1725 ang mga kwalifikasyon upang makipaglaban para sa Supreme Asia. Ang hamog ay tinamaan ng asol na liwanag at agad na gumuho. Ang ilusyonaryong bibig ay nawala sa sandaling ito ay lumitaw. Ang mukha ng All-Seer ay mapatla at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi pagkakapaniwala. Tumingin siya sa malayo na may mga mata ng pagkabigla. Sa likod ni Dao Master Blue Dream at ng kanyang mga kasama, nakita niya si Wang Lin na nakasuot ng puti at papalapit. May kalahating compass sa kanang kamay ni Wang Lin. Ang compass na ito ay mukhang karaniwan lamang, walang anumang aura, ngunit nang makita ito ng All-Seer, ang kanyang puso ay umugang at ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay naging hindi masukat na takot. Ito ay, imposible, hindi mo matutuklasan ang aking orihinal na katawan. Ikaw, ano kung natuklasan mo ang aking orihinal na katawan? Ako ay nagising ng 79 na beses, ako ang kalangitan daw. Ang All-Seer ay nakatingin kay Wang Lin at itinuturo ang langit. Isang katawan ng langit, lahat ng bagay sa mundo, bumalik sa akin. Ang sigaw ng All-Seer, at ang hamog sa paligid niya ay nagsimulang mag-ikot at lumabas. Ang kalawakan mismo ay nanginginig at isang malaking bibig ang lumitaw. Ang bibig na ito ay malabo, ngunit agad itong lumamon. Ngunit, sa sandaling malulo na ito, ang malaking bibig ay kumurap ng kakaibang paraan at gumuho. Nawala ito mula sa sistema ng mga bituin. Ito ay nagdulot ng pagbabago sa ekspresyon ng All-Seer. Akala mo ba ito ang iyong ika-79 na paggising? Lumapit si Wang Lin, ang kanyang tinig ay malamig. Ang All-Seer ay tahimik na nag-isip, pagkatapos ay nagpakita ng puot sa kanyang mga mata at tumingin kay Wang Lin. Agad siyang sumugod kay Wang Lin. Ang aking 3,000 avatar ay nagsanim. Kahit na hindi pa ako ganap na nagising, mayroon akong aura ng kalangitan daw. Sa aking harapan, ikaw ay isang langgam lamang, hindi ka kaluluwa ng 7-colored. Kahit na nakuha mo ang aking orihinal na katawan, maaari kita patayin sa isang iglap. Ang All-Seer ay naging anino at tumungo kay Wang Lin. Ngunit sa sandaling ito, isang kislap ng asol na liwanag ang lumitaw sa harap niya at lumabas si Dao Master Blue Dream. Iwinasiwas niya ang kanyang manggas at tinamaan ng All-Seer. Ang ekspresyon ng All-Seer ay naging matalim. Sa sandaling umatake si Dao Master Blue Dream, humagulgol siya. Ikaw rin ay buhay na nilikha ng kalangitan daw. Nagtatangkang hamarang sa akin. Hindi pinansin ng All-Seer si Dao Master Blue Dream. Iwinasiwas niya ang kanang kamay at tinamaan si Dao Master Blue Dream. Isang malakas na tunog ng pagkabangga ang umalangaw. Nagbago ang ekspresyon ni Dao Master Blue Dream at umatras ng ilang hakbang. Ang ekspresyon ng All-Seer ay naging madilim at hindi siya umatras. Mas mabilis pa siyang tumungo kay Wang Lin. Ngayon ay wala pang 100 talampakan mula sa kanya. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado. Tinitingnan niya ang All-Seer ng may bahagyang pang-uuyam. Habang papalapit ang All-Seer, dahan-dahan niyang sinabi. Ang katawan ko ay sa akin pa rin. Hayaan mong maglaho ang Dao. Ang All-Seer, na 70 talampakan mula kay Wang Lin, ay nanginginig at isang runang kumislap sa kanyang dibdib. Ang mga ripples ay kumalat mula sa rune at mabilis na bumalot sa buong katawan ng All-Seer. Sa mga ripples na ito, ang lahat ng pag-unawa sa Dao na nakuha ng katawan mula kay Wang Lin ay naglaho. Kung wala ang pag-unawa sa Dao, mawawala na ang mga essences. Ang Fire Essence sa kanyang kaliwang mata ay gumuho at ang Thunder Essence sa kanyang kanang mata ay nagwasak. Sa pagitan ng kanyang mga kilay, ang Slaughter, buhay at kamatayan, Karma, at mga tunay at Peking Essence ay naglaho. Maging ang Restriction Essence sa mga ugat ng kanyang mga mata ay naglaho. Isang maikling sandali pagkatapos, walang trace ng anumang essence ang natira sa katawan na nakuha ng All-Seer mula kay Wang Lin. Lahat ng 7 essences ay nawala sa walang hanggan. Ang katawan ay maaring ituring na isang timba at ang tubig sa loob nito ay ang essence. Ang pag-unawa sa Dao ang nagpapatibay sa timba upang walang tumagas. Ngayon, ang lahat ng tubig ay tumagas mula sa timba. Ang All-Seer ay nagulat at takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na mangyari ito. Walang nangyaring ganito sa mga nakaraang paggising niya. Kalmadong tinignan ni Wang Lin ang All-Seer at dahan daw ang sinabi, hayaan mong magkalat ang orihinal na kaluluwa.
Habang nagsasalita si Wang Lin, ang orihinal na kaluluwa ng kanyang avatar, na nagsanib sa 3,000 kaluluwa ng All-Seer, ay naging mapurol at naglaho. Ang isang cultivator na walang orihinal na kaluluwa ay katulad ng isang mortal. Paano makakaya ng katawan ng isang mortal na tiisin ang pagsakop at pagsanib ng 3,000 kaluluwa ng All-Seer? Matapos maglaho ang orihinal na kaluluwa ng avatar ni Wang Lin, narinig ang mga tunog ng pagsabog mula sa katawan ng All-Seer. Ang kanyang katawan ay nanginginig at nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Ang takot sa mga mata ng All-Seer ay umabot na sa sukdulan. Nagplano siya laban sa kalangitan, laban sa lupa, at kahit laban sa oras. Ngunit nagkamali siya sa pangalawang pagkakataon laban kay Wang Lin. Hindi niya inaasahan na matutuklasan ni Wang Lin ang kanyang orihinal na katawan, at hindi niya inisip na makokontrol pa ni Wang Lin ang kanyang avatar. Imposible ito sa kanyang isipan. Ganap na niyang nakuha ang katawan at naging isang independenteng nilalang. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nangyari ito. Bakit kayang kontrolin ni Wang Lin ang katawan na ito? Bakit kayang magpasira ng Dao at magkalat ng orihinal na kaluluwa si Wang Lin? Habang ang All-Seer ay puno ng takot at kalituhan, narinig niya ang pangatlong pangungusap ni Wang Lin. Hayaan mong mamatay ang kaluluwa. Pagkatapos nito, ang katawan ng All-Seer ay kumilos ng malakas. Naramdaman niya ang kaluluwa ni Wang Lin, na nagsanib sa 3,000 kaluluwa, na biglang naglaho. Ang pagsasanib ng 3,000 kaluluwa ay perpekto at hindi maaaring mapagata. Ngunit, nang maglaho ang kaluluwa ni Wang Lin, ang perpeksyon ay nabasag. Ang katawan ng All-Seer ay gumuho at ang natitirang 2,999 na kaluluwa ay sumabog. Imposible. Imposible. Bakit ganito? Kaya mo pa rin kontrolin ang katawan na ito, hindi ito naaayon sa mga patakaran ng mundong ito. Hindi ito sumusunod sa batas ng mundong ito. Ako ang kalangitan Dao, ako ang nagtakda ng mga patakaran. Lahat ng mga katawan na aking sinakop ay akin. Alam ko ang iyong mga alaala. Kahit na gamitin mo ang free life spell, hindi mo dapat magawa ito. Kahit na mamatay ka ng 1,000 beses, hindi ako mamamatay. Ikaw, sino ka ba? Ang 2,999 na kaluluwa na nagkalat ay naging isang malabo na hamog. Ito ay naglalaman ng lahat ng buhay na nilamon ng All-Seer sa kanyang mahigit 70 paggising. Sabay-sabay silang umaatungal. Sino ka ba? Hindi ka kaluluwa ng 3 bahagi ng 7-colored. Isa ka lamang isang mortal na nilikha mula sa aking kuweba. Hindi mo ito magagawa, hindi ko ito matanggap. Ito ay bahagi lamang ng kalangitan Dao, ngunit ako ang Panginoon ng kalangitan Dao. Tiningnan ni Wang Lin ang 2,999 na kaluluwang umaatungal sabay-sabay. Ang mga kaluluwang ito ay puno ng pagkabaliw at kalituhan pati na rin ng sakit at hindi pagkakapaniwala. Pagkatapos niyang sabihin ito, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at itinutok ito sa gitna ng kanyang mga kilay. Ang mga sinaunang bituin ng Diyos ay nawala at pinalitan ng isang vortex. Ang vortex na ito ay naglalabas ng isang sinaunang aura, at pagkatapos na ilayo ang kanyang kamay mula rito, isang sinag ng liwanag ang lumabas. Ang liwanag ay agad na lumaki at naging isang higanting hayop. Nether Beast. Nang lumitaw ang Nether Beast, mukhang mabagal ito. Kaunti lamang ang tao sa paligid, kaya't hindi ito natatakot. Tumingin ito sa paligid at nakita ang hamog na nilikha ng 2,999 na kaluluwa ng All-Seer. Mukhang naaakit ito sa hamog at hindi na malayang binuksan ang kanyang bibig. Ang laway ay parang lumabas habang nag-iisip. Ang mga kaluluwang ito ay mukhang masarap. Panginoon ng kalangitan Dao. Nether Beast, ito ang Nether Beast, maaaring ang hayop na ito ay nabuo mula sa isa pang kaskad ng hamog na hiwalay sa akin. Ang lahat ng kaluluwa ng All-Seer ay nagulat at tumingin sa Nether Beast. Natural niyang alam ang tungkol sa Nether Beast, ngunit ang kanyang katawan ay nahati ni Lian Daofei, na pumutok ng kanyang sariling orihinal na kaluluwa. Sa loob ng maraming taon, nawalan siya ng koneksyon sa kanyang kabilang kalahati. Kung hindi niya sana ginamit ang pamamaraang ito ng 79 na paggising upang muling makuha ang kontrol ng muling pagsilang at mahanap ang iba pang bahagi ng kanyang katawan. Tapos na ang laro, All-Seer, dahan-dahang sinabi ni Wang Lin, pagkatapos itaas ang kanang kamay na may hawak na kalahating compass. Itinapon niya ang compass diretso sa bibig ng Nether Beast. Ang lahat ng kaluluwa ng All-Seer ay nanginginig at sumisigaw. Agad silang nagsimulang maghiwa-hiwalay at tumakas sa 2,999 na magkakahiwalay na direksyon. Gusto sanang habulin ni Dao Master Blue Dream at ang mga kasama nito, ngunit pinigilan sila ni Wang Lin. Tiningnan ni Wang Lin ang Nether Beast na ngumunguya ng nakatunganga. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala ang kalituhan at pinalitan ito ng isang malupit na ekspresyon. Lamunin sila. Mula ngayon, magiging buo ka na. Tumingin si Wang Lin ng pagod at naupo sa likod ng Nether Beast. Biglang binuksan ng Nether Beast ang bibig nito at sumugod.
Sa sandaling binuksan nito ang bibig, ang 2,999 na kaluluwa ay nasakop ng puwersa ng pagsipsip. Ang lahat ay sumigaw habang nilamon ng higanting bibig ng Nether Beast. Senior Blue Dream, Qing Lin, at Senior Hong Shan, kailangan kong buuin muli ang aking cultivator avatar, kaya't hindi ako babalik sa Celestial Realm kasama ninyo. Kapag natapos ko ang aking usapin, makikita ko kayo sa Celestial Realm. Sabihin kay Senior Brother Qing Shui na mas mabuting huwag muna lumabas sa panahong ito at kakailanganin ko ang kanyang tulong pagbalik ko. Ipinagdasal ni Wang Lin ang tatlo, mukhang mas pagod. Nakasakay siya sa likod ng Nether Beast at dahan-daang nawala sa malayo. Ang mga mata ng Nether Beast ay ganap na walang awa. Pareho ito ng itsura nung nilamon nito si Lian Daofei. Sobrang nakakatakot. Sa presensya ng Nether Beast, hindi na natatakot si Wang Lin kaninuman sa Cave World. Hanggang sa oras na ito, nakuha niya ang kwalifikasyon upang makipaglaban para sa Supremacia. Chapter 1726 Pagbabalik ng mga Asensya. Si Wang Lin ay labis na pagod habang nakasakay sa likod ng Nether Beast. Kung ikakalat ang buong Nether Beast, magiging malaki ito, ngunit sa kasalukuyan, ito ay lumitaw na mas maliit na at mga 10,000 talampakan lamang ang lapad. Gayunpaman, habang ito ay gumagalaw, naglalabas ito ng isang malaking presyon sa sinumang makakita nito. Ang presyon na ito ay nagmumula sa katawan ng Nether Beast at mula sa malamig at walang awang titig nito. Ang kakulangan sa awa na ito ay nagmumula sa kawalan nito ng pakialam sa buhay at kamatayan, sa muling pagsilang, oras, at lahat ng buhay. Tila walang halaga ang buhay sa harap ng Nether Beast. Ito ang Heavenly Dao, ang lahat sa Cave World ay nagmumula rito. Kung ito man ay mga cultivator o mabagsik na hayop, wala silang halaga dito. Sa parehong paraan, ang presyon na ito ay nagmumula kay Wang Lin, na nakasakay sa likod ng Nether Beast. Bagamat tahimik siyang nakaupo, ang aura na kanyang inilalabas ay katulad ng sa isang celestial god. Si Wang Lin ay may ancient Dao bloodline. Ang bloodline na ito ay kasing noble ng bloodline ng isang baliw. Kahit na siya ay mula pa rin sa Cave World, ang kanyang bloodline ay nagpapahintulot sa kanya na mangibabaw sa karamihan ng mga tao kahit pa sa Immortal Astral Continent. Tahimik na gumagalaw ang Nether Beast. Mas tumpak, hindi ito gumagalaw, kundi ang mundo ang gumagalaw. Maaari itong pumunta kahit saan sa isang iglap dahil ang lahat ng naririto ay pag-aari nito. Habang tahimik na nakaupo si Wang Lin, ang kanyang kanang kamay ay mahinahong tinouch ang Nether Beast. Ang mga tagpo ng kanyang pakikipagtagpo kay Allseer ay dumaan sa kanyang isipan. Hindi ko inasahan na ang Nether Beast na aking nahuli ay bahagi ng Heavenly Dao. Ang Allseer ay bahagi rin ng Heavenly Dao. Hindi nakapagtataka kung bakit siya naniniwala sa langit na kapalaran. Ang kapalarang pinaniniwalaan niya ay, sa katunayan, siya mismo. Tumingin si Wang Lin sa Nether Beast sa ibaba niya at nakaramdam ng kalungkutan. Ang fragment na nagmula sa Immemorial God Realm na nakuha ng 7-colored Celestial Sovereign ay ginamit para sa imbakan. Dito, natagpuan niya ang Heavenly Dao. Mukhang nahanap din niya ang Heaven-defying bead dito. Yan ang dahilan kung bakit may compass. Lahat ng tao ay naghahanap ng Heavenly Dao. Si 7-colored Daoist, si Old Ghost Zon, at ang iba pa ay lahat naghahanap ng ikatlong kaluluwa. Maliban sa pagsanib dito, marahil may mga plano sila para sa Heavenly Dao. At para makuha ang fragment na nakuha ng 7-colored Celestial Sovereign. Bilog ng pagkakataon, ako ang naging tagapamahala ng Heavenly Dao. Mula ngayon, ako ang magiging tagapamahala ng Heavenly Dao. Hindi ko alam ang tungkol sa Immortal Astral Continent, ngunit dito sa Cave World, wala nang sinuman ang makakakilala sa akin. Dapat kumpleto ang Heavenly Dao na ito. Kaya nitong lamunin si Lian Daofei noon. Nais kong makita kung sino ang magtatangkang mag-provoke sa akin at magiging una sa mga kalaban ko na malulumon ng Heavenly Dao pagkatapos ng maraming taon. Isang malakas na pakiramdam ng kumpiyansa ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Tumingin siya sa malayo at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Hindi niya ikinalat ang kanyang divine sense, hinayaan lang niyang maglakbay ang Nether Beast sa kalawakan. Pumikit siya at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal. Pagkatapos ay inayos ang kanyang sarili, binuksan niya ang kanyang mga mata at kinagat ang dulo ng dila upang dumura ng dugo. Ang dulurang dugo ay may kulay pula at lumutang sa harapan niya, tumutugma sa galaw ng Nether Beast sa ibaba. Ang dugo ay gumalaw at naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Mga kagalang-galang na amoy ang lumaganap. Dahil ang aking avatar ay nawala, magbubuo ako ng isa pang katawan. Ang avatar na ito ay magkakaroon ng dugo bilang pangunahing bahagi nito at tatahakin ang landas ng dakilang daos. Bulong ni Wang Lin habang itinuturo ang dugo. Sa pagturo na ito, naglalakad pa ang dugo ng mas mabilis. Habang ito ay lumalawak, naging hugis tao ito. Gayunpaman, ito ay mukhang katawan na gawa sa dugo. Ang dugo ko ay naglalaman ng ancient Dao na kapangyarihan,
at upang gawin ang avatar na ito, kailangan kong kunin ang Ancient Dao na kapangyarihan. Hindi mahirap ang bagay na ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang mga bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay at mata ay lumitaw. Nagsimulang mag-ikot ang mga ito, lumilikha ng isang puwersa ng pagsuso. Ang tao na gawa sa dugo ay nagsimulang magbago habang ang mga hibla ng usok ay hinihila at inaabsorb ng mga bituin ni Wang Lin. Mabilis ang proseso na ito. Pagkatapos lamang ng kalahating insenso ng oras, lahat ng Ancient Dao Aura ay nakuha na. Ang tao na gawa sa dugo ay wala nang natirang Ancient Dao Aura. Habang ang Ancient Dao Aura ay kinukuha, ang dugo ay kumislap ng maliwanag. Dahan-daang nagbago ang kulay ng dugo at mabilis na lumitaw ang isang avatar na eksaktong katulad ni Wang Lin. Ang avatar na ito ay tulad ng isang bagong silang na bata. Bagamat ito ay mukhang adulto, wala itong kaluluwa. Isa lamang itong katawan. Kaluluwa, bumuo. Itinuturo ni Wang Lin ang pagitan ng kanyang mga kilay at isang bahagi ng kanyang kaluluwa ay nahati. Lumabas ito mula sa kanyang mga butas at dahan-daang pumasok sa avatar. Pagkatapos pumasok ng bahagi ng kaluluwa sa avatar, naramdaman ni Wang Lin na siya at ang avatar ay nagsanib na parang tubig. Walang pagkakaiba sa pagitan nila. Matapos gawin ang lahat ng ito, lalong naging pagod si Wang Lin. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata, parang natutulog. Sa sandaling ipinikit ng kanyang orihinal na katawan ng mga mata, ang mga mata ng kanyang avatar ay bumukas at kumislap ng maliwanag. Tahimik niyang tiningnan ang bagong likhang avatar at itinuro ang langit. Ang apoy na asensya na aking naisip na nawala sa walang hanggan, bumalik. Sa pagbigkas niya ng mga salitang ito, nagsimulang magpakita ang mga buto ng apoy sa paligid ng Nether Beast. Mas marami pang mga buto ng apoy ang lumitaw. Mula sa malayo, mukhang ang sistema ng mga bituin ay nasusunog. Isang dagat ng apoy ang kumalat sa mga bituin. Ang dagat ng apoy ay naging isang bilog at umiikot sa paligid ni Wang Lin. Walang katapusang apoy ang nagtipon mula sa buong sistema ng mga bituin, na parang isang malaking alon na patuloy na umiikot. Nang magsimulang magsara ang lahat ng apoy patungo kay Wang Lin, ang kanyang kaliwang mata ay tila naging isang black hole na lumulunok ng apoy. Ang dagat ng apoy ay bumagsak sa kanyang kaliwang mata. Sa isang iglap, nawala ang dagat ng apoy at ang marka ng apoy na asensya ay lumitaw sa kaliwang mata ni Wang Lin. Ang Thunder Essence na pumasok sa walang hanggan, bilang Panginoon ng Kulog, tinatawag kita upang bumalik sa akin. Mahinang sinabi ni Wang Lin at pagkatapos ay iniwasiwas ang kanyang kanang kamay. Sa pagwasiwas na ito, yumanig ang sistema ng mga bituin at ang mga alon ay kumalat sa lahat ng direksyon. Isang mahinang tunog ng kulog mula sa malayo ang narinig at agad itong lumakas. Ang tunog na ito ay mula sa lahat ng direksyon at sa ilang sandali, pinalitan nito ang lahat ng ibang tunog. Ang nakakabuluhang tunog ng kulog ay patuloy na umaabot habang walang katapusang kulog ang lumitaw sa abot tanaw, at lahat ay mabilis na tumakbo patungo kay Wang Lin. Sa isang iglap, ang lahat ng kulog ay nagtipon sa kanang mata ni Wang Lin. Ang mga kidlat ay pumasok sa kanyang mga mata at bawat kidlat ay nagdudulot ng mga alon ng kulog sa paligid niya. Parang ang mga kidlat ay nagdiriwang ng kagalakan dahil sa pagbabalik sa kanilang Panginoon. Hindi nagtagal, nawala ang lahat ng kulog sa harap ng kanang mata ni Wang Lin. Ang marka ng walang hanggang kulog ay biglang lumitaw sa kanang mata niya. Dalawang asensya, apoy sa kanyang kaliwang mata at kulog sa kanyang kanang mata. Ang ethereal essences na aking naisip sa aking Dream Dao. Ang mga ito ay naglalaman ng mga domain at grand daos na aking nakamtan sa aking buhay. Bagamat ang lahat ng mga ito ay nawala, maaari ko pa rin silang ipatawag. Ang unang ethereal essence na babalik ay ang buhay at kamatayan. Bulong ni Wang Lin at pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga kamay. Ang kaliwang kamay ko ay buhay at ang kanang kamay ko ay kamatayan, habang lumilipos ang oras, ang aking Dao Heart ay nananatiling hindi nagbabago. Ang kaliwang kamay ni Wang Lin ay nagbigay ng mga hibla ng puting gas na kalaunan ay bumalat dito. Nagbigay ito ng malambot na puting liwanag. Ito ay ang lakas ng buhay ni Wang Lin at bahagi ng kanyang pag-unawa sa buhay at kamatayan na kanyang nakuha sa nakaraang 2,000 taon. Kasabay nito, ang itim na gas ay bumalot sa kanyang kanang kamay, na bumuo ng isang bola ng itim na liwanag. Ang itim na gas na ito ay puno ng kamatayan at pagkabulok. Tila kayang hilahin ng mga kaluluwa mula sa ilalim ng mundo. Nang lumitaw ang puti at itim na mga aura, gumalaw ang mga ito pataas sa kanyang mga braso hanggang sa magsanib ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Nagsanib sila at umikot na parang simbolo ng yin at yang. Ang buhay at kamatayan asensya ay bumalik. Ang aura sa loob ng katawan ni Wang Lin ay biglang sumabog. Ang ikalawa na babalik ay ang tunay at maling asensya. Tunay at mali, mali at tunay, ganito ang buhay. Tahimik na nagmuni si Wang Lin, nadarama ang emosyon tungkol sa bagay na iyon sa All-Seer. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang katawan ay agad na naging malabo na parang hindi totoo. Lalo na, ang kanyang mga mata ay parang mga bituin.
Kung may makakatingin sa kanyang mga mata, papasok sila sa isang kalagayan ng kalituhan. Ipinikit ko ang aking mga mata at lahat ay maling akala. Binuksan ko ang aking mga mata at lahat ay tunay, bulong ni Wang Lin bago niya ipikit ang kanyang mga mata. Ang langit at lupa ay naglaho. Ang cave world, ang ikatlong kaluluwa, at pati na rin ang nether beast ay hindi na umiiral. Sa sandaling ito, ang lahat ay isang ilusyon kay Wang Lin. Sa sandaling binuksan niya ang kanyang mga mata, nagtipon ng tunay at maling esensya. Habang nire-reform ni Wang Lin ang esensya ng kanyang cultivator avatar, ang nether beast sa ibaba niya ay dahan-daang lumulutang. Iniwan ito ang Summoned River at dumating sa Cloud Sea. Sa sandaling ito sa Cloud Sea, may isang grupo ng mga tao na dumadaan sa sistema ng mga bituin. Pinangungunahan ng 4 na matandang lalaki ang mga tao, at mahigit 100 sila. Habang lumilipad sila sa sistema ng mga bituin, ang mga alon ay umaabot. Nagbibigay sila ng napakalakas na aura, kung saan ang 4 na pinuno ang pinakamalakas. Gumagamit sila ng isang hindi kilalang spell na nag-uugnay ng kanilang mga divine senses. Sa sandaling ito, may isang higanteng gourd sa kanilang mga ulo. Ang gourd ay ganap na berde at naglalaman ng mga marka ng panahon. May isang kumpol ng berdeng usok sa loob ng gourd na tila naggagabay sa kanila. Ang 4 na matandang lalaki ay humihinto ng kanilang paglipad pagkatapos ng ilang sandali. Yumuko sila sa gourd at ang kanilang pinagsamang mga divine senses ay lumipad na parang nakikipag-usap sila sa gourd. Ang 4 na matandang lalaki ay ang 4 na general ng Ancient Celestial Realm. Sa likod ng mga celestial na ito ay si Old Ghost Zon na nakasuot ng Daoist robe. Hindi siya nag-aalala sa mga celestial na naruroon, at mukhang wala ring pakialam ang mga ito sa kanyang presensya. Kabanata 17:27 na Harang. Matapos lamunin ang All-Seer, ang Nether Beast ay naging heavenly daw. Kung hindi nito nais na madetect ang kanyang aura, magiging napakahirap itong matagpuan. Kung ito ay nasa labas ng Cave World, magkakaroon ng ilang mga kahinaan ng heavenly daw, ngunit sa loob ng Cave World, ito ay ganap. Noong panahong iyon, kahit si Lian Daofei ay hindi nakahalatang ang Heavenly Dao ay naruroon bago siya lumunin. Bagamat ang Nether Beast ay matagal nang naruroon sa Cloud Sea, kahit si Old Ghost Zon ay hindi ito napansin. Kahit na ang 4 na generals, hindi rin nila ito napansin. Malakas ang kanilang divine senses at kayang takpan ng buong Cloud Sea, ngunit hindi nila makita ang Nether Beast. Hindi pa nila napansin si Wang Lin na nakaupo sa likod ng Nether Beast. Dahil dito, nagawa ng All-Seer na manatili sa Summoned River ng daan-daang taon nang hindi ni-detect. Nasa likod ng Nether Beast ang orihinal na katawan ni Wang Lin at ang kanyang avatar ay nagko-concentrate ng kanyang mga essences sa gilid. Ang mga ripples na kumakalat sa Cloud Sea ay hindi matago at natukoy ng 4 na generals at iba pang celestials. Gayunpaman, gaano man nila hanapin gamit ang kanilang divine senses, wala silang natagpuan. Sa kanilang divine senses, ang Nether Beast ay hindi umiiral. Ito ay isang tahimik na kalawakan lamang. Si Old Ghost Zon, na sumusunod sa kanila, ay napakunot ang noo habang tumitingin sa malayo. Nagkunot noo siya pero wala pa rin siyang nakita. Ito ay medyo kakaiba. Ang mga mata ni Old Ghost Zon ay kumislap at nagsimula siyang mag-isip. Hindi alam ni Wang Lin ang lahat ng ito. Ang kanyang orihinal na katawan ay natutulog upang mag-recover at ang kanyang avatar ay ni-reform ang kanyang mga essences. Matapos lumitaw ang true at false essence, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at dahan-daang binuksan ang kanyang palad. Ang ikatlong ethereal essence ay ang karma essence. Ang bukas na palad ay sanhi ng karma at ang nakapikit na palad ay epekto ng karma. Ang karma essence ay nagtipon sa kanang kamay ni Wang Lin. Ang hindi nakikitang puwersa ay nagcondense sa kanyang kanang palad. Pagkatapos nito, ang slaughter at restriction essences ay tinawag pabalik at near concentrate ni Wang Lin. Ang 7 essences ay dahan-daang umiikot sa loob ng katawan ni Wang Lin. Habang gumagalaw ang kanyang mga essences, unti-unting lumitaw ang kanyang orihinal na kaluluwa mula sa kanyang mga essences. Pinayagan nitong dahan-daang bumalik si Wang Lin sa kanyang dating kalagayan bago gumuho ang kanyang avatar. Ang tanging kaibahan ay wala na ang All-Seer Avatar Soul. Sa sandaling ganap na na-recover ang avatar ni Wang Lin, binuksan ang kanyang orihinal na katawan ng mga mata at tiningnan ang kanyang avatar. Pagkatapos ng ilang saglit, nag-overlap ang kanyang avatar at orihinal na katawan upang maging isa. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at inilipat ang kanyang katawan. Matapos hindi makaramdam ng anumang discomfort, tumingin siya sa malayo. Kung ako ay kwalipikadong makipagkumpetensya para sa supremacy, kailangan kong pumunta sa planetang 5 Elements. Marami masyadong sikreto doon, at ang huling puwersa sa Cave World ay nakatago doon. Ang puwersang ito ay malinaw na may layunin na makinabang sa huli, katulad ng All-Seer. Dahil mahilig kayong magtago sa dilim, hayaan niyong pilitin ko kayong lumabas at ipaalam sa inyo na ang Cave World na ito ay hindi pag-aari ng alinman sa inyo, mga dayuhan.
Pagkatapos pilitin ng huling nakatagong puwersa na lumabas, ang kompetisyon para sa ikatlong kaluluwa ay opisyal na magsisimula. Para kay Wang Lin, ang All-Seer ay isang pako na kailangang alisin. Kung hindi, magkakaroon ng sobrang maraming hindi inaasahang mga variables sa hinaharap. Isa na doon ay ang fetal. Ito ang katotohanan. Ngayon na ang All-Seer ay nawasak ni Wang Lin, ang natitira na lamang ay ang pangalawang pako, ang mga Celestials mula sa Guiyi sect. Ang mga dayuhang ito ang pangalawang pako. Ipapakita niya sila sa liwanag. Ito rin ay isang laro para sa supremacy. Ganito ito tiningnan ni Wang Lin. Lahat ay nakadepende sa kung sino ang unang makakahanap ng ikatlong kaluluwa. Habang nag-iisip si Wang Lin, ang Nether Beast sa ilalim niya ay dahan-dahang umusad at nakarating sa kailaliman ng Cloud Sea. Sa utos ni Wang Lin, isinara ng Nether Beast ang mga nakakatakot na mata nito at malapit nang magtungo sa Brilliant Void. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bahagyang sumigaw si Wang Lin. Tumingin siya sa malayo at kumislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng ilang saglit, higit sa 100 sinag ng liwanag ang lumitaw sa malayo. Papunta sila kay Wang Lin. Ang apat na tao sa unahan ay may hawak na gourd sa kanilang mga ulo. Ang gourd ay naglabas ng berdeng usok na parang bagyong dumaan. Nananatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin habang nakaupo sa likod ng Nether Beast. Malamig niyang tiningnan ang mga sinag ng liwanag na papalapit, ngunit hindi niya ito binigyan ng pansin. Wang Lin. Ang higit sa 100 sinag ng liwanag ay biglang huminto. Isang nagulat na boses ang nagmula sa apat na matandang lalaki na nangunguna sa kanila. Ang nagsalita ay ang Azure Dragon General. Tinutok nito ang kanyang mga mata kay Wang Lin, partikular sa Nether Beast sa ilalim ni Wang Lin. Biglang tumalon ang puso ng Azure Dragon General. Ano ang uri ng halimaw na ito? Hindi niya alam na ito ay ang Nether Beast at hindi rin niya alam na ito ay ang Heavenly Dao. Pagkatapos ng lahat, maliban sa 7-colored Celestial Sovereign, wala pang nakakita sa tunay na anyo ng Heavenly Dao. Alam lamang nila na ito ay isang ulap ng fog. Nagulat din sina Vermilion Bird, Black Tortoise, at White Tiger. Nakatuon ang kanilang mga mata sa Nether Beast sa ilalim ni Wang Lin. Ang dahilan ng kanilang pagkabigla ay dahil ang kanilang divine senses ay patuloy na kumalat, ngunit hindi nila nakita si Wang Lin. Kung hindi dahil sa kanilang sariling mga mata, hindi nila paniniwala ang naruroon si Wang Lin. Kahit ngayon, nakikita lamang nila ang tahimik na sistema ng mga bituin gamit ang kanilang divine senses. Parang hindi umiiral si Wang Lin at ang beast sa ilalim niya. Paano nga ba hindi magugulat ang apat sa kanila? Nagtinginan ang apat na ito at nakita ang pagkabigla at kalituhan sa mata ng bawat isa. Mas lalo pang nagulat si Old Ghost Zon at kumunot ang kanyang mga mata. Hindi niya naramdaman ang anumang panganib mula kay Wang Lin, ngunit ang hayop sa ilalim ni Wang Lin ay nagbigay sa kanya ng malinaw na pakiramdam ng panganib. Ano ang tawag niyo sa akin? Kalmado si Wang Lin habang tinitingnan ng higit sa 100 Celestials. Wala sa kanila ang nagbigay ng banta, ang apat na generals lamang ang may kahalagahan. Pagkatapos niyang mag-sweep ng kanyang mata, napansin niya ang malaking gourd na lumulutang sa ibabaw ng apat na generals. Ang gourd ay nagbigay ng mga sinag ng celestial energy. Ito ay kakaibang bagay. Pinagpigil ng Azure Dragon General ang kanyang pagkabigla. Kumislap ang kanyang mga mata at dahan-dahan niyang sinabi, hindi pa namin nakita si fellow cultivator Wang mula nang maghiwalay tayo. Ngayon na nagtagpo tayo, nais ko sanang malaman kung saan pupunta si fellow cultivator. Sa Brilliant Void. Hindi nag-aksaya ng oras si Wang Lin. Pagkasabi ng dalawang salitang iyon, tahimik na lumutang pasulong ang Nether Beast sa ilalim niya. Wala siyang oras para mag-abala sa mga tao. Ni ang apat na generals ni Old Ghost Zone ay hindi sapat para pigilan si Wang Lin. Gayunpaman, bagamat nais niyang umalis, hindi siya hahayaan ng iba. Nagtinginan ang apat na generals at tiningnan ang Nether Beast sa ilalim ni Wang Lin. Ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng kakaibang liwanag. Naglakad ang Azure Dragon General patungo kay Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, bakit ba umaalis si fellow cultivator Wang Lin ng ganito kabilis? May kasunduan tayo noon, at nang dumating kami, hindi kami nagdulot ng problema sa iyong celestial realm o pumatay ng sinuman sa cave world. Ngayon, si fellow cultivator ay nagmamadali, baka may mahalagang bagay ba? Namumugto ang noo ni Wang Lin at malamig na tiningnan ng iba at pagkatapos ng mahabang sandali, tahimik niyang binanggit ang dalawang salita. Magbigay daan. Fellow cultivator Wang, huwag magalit. Wala kaming masamang layunin. Talaga lang, natagpuan namin ang hayop na ito na labis na kakaiba. Kaya nitong iwasan ang lahat ng divine senses. Nais ko sanang malaman, saan nakuha niyo ang hayop na ito? Sumile ang White Tiger General at humakbang patungo kay Wang Lin. Tumayo siya sa kanan ni Wang Lin. Kasabay nito, lumapit din ang Black Tortoise at tumayo sa kaliwa ni Wang Lin. Nag-atubili ang Vermilion Bird General ngunit nagpa siya pa ring harangan ang likod ni Wang Lin.
Pagkalipas ng ilang sandali, ang higit sa 100 Ancient Celestials ay tahimik na hamarang at pumulibot kay Wang Lin at sa Nether Beast. Fellow Cultivator Wang Lin, talagang sinunod ko ang ating kasunduan, kaya't hindi kailangang sirain ang ating relasyon. Kung hindi, baka magkaroon ng problema sa iyong maliit na Celestial Realm, wika ng Black Tortoise General, ang mga salita'y madilim. Tiningnan ni Wang Lin ang mga Celestials na pumulibot sa kanya, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga mata. Fellow Cultivator Wang, hawak mo ang Ligwang Bao, kaya't hindi namin nais maging kaaway mo. Sabihin mo lang sa amin kung saan mo nakuha ang hayop na ito. Matinding tinitigan ng Azure Dragon General ang Nether Beast. Ang kasakiman ay matatagpuan sa kanyang mga mata. Naniniwala akong si Fellow Cultivator Zon ay interesado sa pinagmulan ng hayop na ito. Ang Black Tortoise General ang pinakamadaya. Sa sandaling ito, tumingin siya pabalik kay Old Ghost Zon na lumulutang mag-isa sa malayo. Dahan-daang sumili ang isang ngiti sa mukha ni Old Ghost Zon. Sa kanyang edad, tiyak na siya ay mastuso. Ang dahilan kung bakit pinigilan ng apat na general si Wang Lin ay dahil sumusunod siya sa kanila. Noong bata siya, madalas niyang ginagamit ang lakas ng iba upang magbigay ng presyon sa ibang tao. Interesado rin siya sa hayop na ito, kaya't matapos mag-isip saglit, tumanggaw siya. Talaga, interesado ako sa hayop na ito. Kung ikaw ay handang ipamigay ito, maari kong ipangako sa iyo ang isang bagay. Fellow Cultivator, para lang sa isang mabagsik na hayop, gugugol ka ng ilang tira mula sa Ligwang Bao. Hindi ito sulit, bukod dito, ilang tira na lang ba ang natitira? Pwede mo ba kaming sabihin kung saan mo nakuha ang hayop na ito? At kung maaari, ipahiram mo sa akin ang hayop na ito. Kung ipahiram mo sa akin ito, agad kitang papayagan umalis. At kung hindi mo kami pahihiraman, dahil tayo'y magkaibigan, hindi ko naman hiharangin ka. Gayunpaman, may ilang isyu na maaaring mangyari sa ating nakaraang pakikipagtulungan. Wala nang maraming cultivator sa Cave World, wika ng Azure Dragon General, dahan-daang ngumiti. Sa halip na hanapin mo ang ikatlong kaluluwa, pumunta ka para maghanap ng gulo sa akin. Parang hindi pa malalim ang sakit kanina. Sige, ngayon ipaparamdam ko sa iyo ang sakit, sapat na sakit na itatatak nito sa iyong mga buto. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay patag habang siya ay tumayo. Umabot ang kanyang kaliwang kamay patungo sa kawalan at lumitaw ang Heaven-Splitting Axe. Kabanata 1728 Pumasok si Zuan Luo sa yungim. Habang nagsasalita siya, nagbago ang ekspresyon ng apat na general. Maging ang ekspresyon ni Old Ghost Zon ay naging seryoso habang nakatitig kay Wang Lin. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ni Wang Lin ang ikatlong kaluluwa na iniisip ng lahat. Hindi pa ito binanggit ng apat na general kay Wang Lin dati. Para sa kanila, ito ang nangungunang sikreto sa mundo ng kuweba, bagay na kakaunti lang sa mundo ng kuweba ang nakakaalam. Gayunpaman, bago sila makabawi mula sa pagkagulat sa mga salita ni Wang Lin, ang Heaven-Splitting Axe sa kamay ni Wang Lin ay mabilis na lumawak. Ang sinaunang Dao Aura sa loob ni Wang Lin ay sumabog. Ang Heaven-Splitting Axe ng mga sinaunang Diyos ay tinurok ng kapangyarihan ng sinaunang Dao ni Wang Lin. Sa mundong ito, walang ibang tao na mas angkop na humawak ng ace na ito. Hinawakan ni Wang Lin ang palakol at pinutol ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sa sandaling bumaba ang palakol, dumagundong ang sistema ng bituin at lumitaw ang anino ng sinaunang Dao. Hinawakan din ng anino ang palakol at pinutol kasama si Wang Lin. Ang general ng Azure Dragon ang pinakamalapit. Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang celestial bloodline at ang anino ng isang Azure Dragon ay lumitaw sa kanyang paligid. Sinisingil niya sa palakol. Kasabay nito, ang Black Tortoise, Vermilion Bird, at White Tiger lahat ay umungal. Tatlong malalaking anino ang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Ang higanting White Tiger, ang parang apoy na Vermilion Bird, at ang napakalaking parang lupa na Black Tortoise ay sumugod kay Wang Lin. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Ipapadama niya sa mga sinaunang celestial na ito ang sakit at matutuhan ng araling ito. Hindi siya umiwas, ngunit napuno ng kanyang kapangyarihan ng sinaunang Dao ang kanyang katawan upang mabuo ang immortal ancient body. Habang patuloy na bumabawi ang kanyang katawan, lumapag ang palakol sa kaliwang kamay ni Wang Lin na lumikha ng malaking lamed. Nagpumiglas ang Azure Dragon bago ito biglang sumabog. Ang general ng Azure Dragon ay nagpakita at kinasuhan si Wang Lin. Nagsanib puwersa silang apat at sabay na damapo kay Wang Lin ang kanilang mga spell. Itinaas muli ng kaliwang kamay ni Wang Lin ang palakol. Nagwala siya at umalingaw ang isang dumadagandong na dagandong. Ang malakas na enerhiya ng palakol ay bumangga sa kanilang mga spell, na lumikha ng isang malakas na shockwave na nagtulak sa mahigit 100 nakapaligid na celestial pabalik. Kasabay nito, ang mga spelling ng apat na general ay tumagos sa lakas ng palakol at damapo kay Wang Lin. Nagresulta ito sa napakalakas na dagandong, para bang guguho ang sistema ng bituin.
Ang apat na general ay umatras, ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng layuning pumatay. Si Wang Lin ay nakatayo pa rin sa katawan ng Nether Beast, gamit ang Immortal Ancient Body upang labanan ang kanilang magkasanib na pag-atake sa pamamagitan ng puwersa. Ang iyong mga cultivation ay hindi pa ganap na nakabawi, tanging sa huling yugto ng Arcane Void. Sa mababang antas ng paglilinang, hindi mo maaaring masaktan ang aking katawan. Humakbang si Wang Lin at kumilos ng napakabilis. Dumating siya sa likod ng isang celestial at ang kanyang kanang kamay ay kumamu pasulong. Lumitaw ang kapangyarihan ng Heaven Ripeng. Ang kanang braso ni Wang Lin ay ang braso ni Yemo. Hindi na napigilan ng celestial ang puwersa ng pagpunit at ang kanyang katawan ay direktang bumagsak sa isang tumpok ng laman at dugo. Maging ang dalawang celestial sa likod niya ay hindi nakaligtas sa puwersang napunit. Ang kanilang mga katawan ay bumagsak at ang kanilang pinagmulang mga kaluluwa ay napunit. Ang katawan ni Wang Lin ay kumikislap at pumasok sa isang lamit habang nagsasara ang apat na general. Siya ay nagpakita sa loob ng isang grupo ng mga celestial sa hindi kalayuan. Heaven Ripeng. Nang lumitaw si Wang Lin, walang awa niyang ginamit ang Heaven Ripeng. Habang umaalingaw-ngaw ang kahabag-habag na hiyawan, bumuo ang 7 o 8 celestial. Ang apat na general ay umungal lahat at napuno ng mga spelling ang star system, nagmamadaling pumunta kay Wang Lin. Gayunpaman, nilabanan sila ni Wang Lin gamit ang kanyang Immortal Ancient Body at humarap sa isa pang grupo ng mga celestial. Ang celestial ay napuno ng takot at nakaramdam ng matinding sakit sa loob ng kanilang mga katawan. Hindi nila nagawang umiwas o makalaban bago sila magkahiwalay. Wang Lin, kakatayin ko ang iyong celestial realm. Ang general ng Azure Dragon ay umungal, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Gayunpaman, higit pa rito, napuno siya ng kawalang paniwala tungkol sa mga pamamaraan at malakas na pisikal na katawan ni Wang Lin. Mukhang hindi sapat ang aral sa dugo. Umatras si Wang Lin at tumayo sa ibabaw ng Nether Beast. Nang malapit nang magsara ang Old Ghost Zone, pinagpag ni Wang Lin ang dugo sa kanyang kanang kamay at tinapik ang Nether Beast. Lakan ng mga taong ito. Nang sabihin ito ni Wang Lin, biglang huminto si Old Ghost Zone, at kasabay nito, ang mga mata ng Nether Beast ay bumukas. Ang kalupitan at kawalang interes sa mga matang iyon ay nagulat sa lahat ng tao dito. Sa sandaling ito rin gamulo ang isip ng general ng Azure Dragon. Ang ganitong uri ng titig ay napakabihira, at minsan lang niya ito nakita sa kanyang buhay. Isang napakatagal na panahon nang nakalipas, nakita niya na ang hamog na lumamon kay Lian Daofei ay may parehong tingin. Ito. Nang magsimulang makaramdam ng takot ang apat na general, sinunod ng Nether Beast ang utos ni Wang Lin at ibinuka ang bibig nito para lumamon. Kung ang mga bituin ay ang mundo, kung gayon ang mundo ay nagbago ng mga kulay. Kung ang alikabok ay hangin, kung gayon ang alikabok ay nakakalat. Ang walang katapusang fog ay biglang lumitaw sa sistema ng bituin, na naglalabas ng sinaunang aura na mararamdaman ng lahat. Sa oras din na ito lumitaw ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip. Ang natitirang 70 o 80 celestial sa paligid ng apat na general ay namutla habang sila ay hinayla sa pamamagitan ng lakas ng pagsipsip. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng takot habang lahat sila ay nilamon ng Nether Beast. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Masyadong mabilis para mag-react ang mga tao. Naramdaman na lamang nila ang hamog na nakapalibot sa lugar at saka umalingaw-ngaw ang kaawa-awang mga hiyawan. Kapag natapos na ang lahat, ang sistema ng bituin ay pareho pa rin ang sistema ng bituin at walang ulap na natitira, na parabang hindi pa ito naruroon noong una. Gayunpaman, bukod kay Wang Lin, 5 tao na lang ang natitira. Maaalala mo ba ang sakit sa pagkakataong ito? Si Wang Lin ay nakaupo pa rin sa likod ng Nether Beast at hindi pa gumagalaw sa buong oras na ito. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit nang pumasok ito sa pandinig ng 5 natitirang tao, kabilang ang Old Ghost Zone, ang kanilang mga puso ay nanginig. Heavenly Dao. Ito ang Heavenly Dao. Ang general ng Azure Dragon ay nanginig at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot na parang nilulunod siya ng tubig. Hindi pa siya naging ganito katikat noon, kahit noong nakita niyang iginuhit ni Wang Lin ng Liguang Bao. Ang Heavenly Dao ay talagang kasama mo. Ito. Napailing din ang pinakatusong Black Tortoise, at ang takot sa kanyang mga mata ay hindi mas mahina kaysa sa Azure Dragon. Pakiramdam niya ay sapat na ang lakas ng pagsipsip na iyon para tuluyan siyang malunod. Sa isip niya, hindi lang takot at takot ang lumitaw, kundi kawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga mata, si Wang Lin ay naging isang nakakatakot na pag-iral. Nanatiling gulat na gulat ang general ng White Tiger at ang general ng Vermilion Bird, na parang may gumamit ng stop spell sa kanila. Sa totoo lang, ang mga mata ko ay nasa Heavenly Dao. No wonder hindi ko ma-detect ang aura nito, no wonder. Lumiit ang mga pupil ng matandang Ghost Zone, na nagpapakita ng hindi maisip na pagkabigla. Ang 7 kulay na kaluluwa sa loob niya ay nagngangalit at na-control ang kanyang katawan. Nadistorbo ang kanyang mukha at sumugod siya kay Wang Lin.
Tinitigan niya si Wang Lin na may takot sa kanyang mga mata. Kung hindi ito sa loob ng mundo ng kuweba, hindi ito matatakot sa Heavenly Dao, ngunit sa loob dito, iba ito. Ang Heavenly Dao ang lahat dito. Ang pagkontrol sa Heavenly Dao ay nangangahulugan ng pagkontrol sa lahat dito. Gayunpaman, kahit na gayon, ang paglamon ng langit na Dao ay may hangganan. Kung hindi ito nahati sa pamamagitan ng pagsira sa sarili ni Lian Daofei. Ang Old Ghost Zone ay may sariling paraan ng pagharap dito, ngunit nag-iisip siya ng isa pang problema. Nahanap mo na ang pangatlong kaluluwa. Ang tinig ni Old Ghost Zone ay puno ng pait at kalungkutan. Gayunpaman, hindi ang boses niya ang nagsalita. Ang mga salitang ito ay kabilang sa 7 kulay na kaluluwa. Hindi ko nahanap. Umiling si Wang Lin. Ang Nether Beast na nasa ibaba niya ay malamig na tumingin sa kanilang 5 bago pumikit at lumayo. Pagkalampas niya sa 4 na general, agad silang nanginig at tumakas. Hindi na sila nang ahas na harangan si Wang Lin. Pinagmasdan nila si Wang Lin at ang Nether Beast na naglaho sa di-kalayuan at hindi mapakali ng mahabang panahon. Maaaring may mga paraan sila para hindi matakot kay Old Ghost Zone. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay naglalaman ng kaluluwa ng 7-colored Celestial Sovereign. Gayunpaman, kapag kaharap si Wang Lin kasama ang Heavenly Dao, maaari lamang silang manahimik. Umupo si Wang Lin sa likod ng Nether Beast habang lumulutang siya patungo sa Brilliant Void. Bagamat mukhang kalmado siya, napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Hindi kaya kumpleto ang Heavenly Dao. Madali lang ang 4 na general, ngunit ipinarating ng Nether Beast na napakahirap lamunin ang Old Ghost Zone. Gayon din sa Brilliant Void, mayroong isang sinag ng 7 kulay na liwanag. Ang 7-colored Daoist, na may hawak na 9 na bola ng dugo na kasing laki ng kamao, ay lumilipad pasulong. Sa wakas ay kumpleto na ang 9 Mysterious Blood. Gamit ang lihim na puwersa ng dugo na ito, maaari akong pumasok sa reincarnation at hanapin kung saan nagre-reincarnate ang 3 kaluluwa. Dapat ay nasa Brilliant Void siya. Sa Immortal Astral Continent, sa isang lugar na kabilang sa mga Celestial, mayroong isang intersection ng mga bundok. Maraming mga bundok dito, at ang lugar na ito ay natatakpan ng isang masukal na kagubatan, na parabang ito ay isang ligaw na lupain. Gabi na ngayon, at ang liwanag ng bituin ay nakakalat sa buong lupain. Ngunit hindi ito tahimik. Ang mga dagandong ng mabangis na hayop ay umaalingaw mula sa loob ng kagubatan. Isang napakatagal na panahon na ang nakalipas, mayroong isang celestial sect dito, ito ay tinatawag na 7 Dao Sect. Umalingaw ang mga alon sa kalangitan kung saan nakabitin ang buwan. Ang mga ripples ay tila baluktot ang buwan habang dahan-daw ang lumitaw ang isang figure. Isa itong binata na may itim na buhok. Tila pagod ang binata habang nakatingin sa lupa sa ibaba. Ang kanyang pagod na mukha ay nagpakita ng isang ngiti at puno ng pag-asa. Tila bagaman nagbayad siya ng malaking halaga upang makarating doon, sulit ang lahat. Anak ng aking sinaunang Dao clan, naparito ako upang iuwi ka. Magiging mahirap ang daan pabalik, ngunit alam kong hindi ka matatakot. Nakangiting naglakad ang binata. Kabanata 1729 Planeta ng 5 Elemento. Ang Brilliant Void ay umiiral na sa napakatagal na panahon. Kung gaano na ito katagal, walang nakakaalam. Marahil ang orihinal na may-ari ng kuweba, ang 7 kulay na Celestial Sovereign, ang nakakaalam. Mula nang ipanganak si Wang Lin hanggang ngayon, ay mahigit 2,000 taon na ang lumipas, at ang Brilliant Void ay nakaranas ng 2 digmaan. Ang una ay ang digmaan laban sa All Heaven. Maraming namatay at nagkagulo ang lahat. Ngunit kung ikukumpara sa pangalawang digmaan, ang unang digmaan ay wala lang. Ito ang digmaan sa pagitan ng Inner at Outer Realms. Ang Brilliant Void ay naging isang disyertong guho. Maging ang mga nagmamagaling na cultivator o ang mga mortal, ay nagbigay ng mga sigaw ng kawalan ng pag-asa. Maraming mga planeta na puno ng buhay ang naging alikabok. Ang star system na dating maliwanag ay naging tahimik. Ang star system ay naging madilim dahil sa alikabok na bumabalot dito. Kaunti na lang ang mga natirang planeta, ngunit may ilang mga planetang nakaligtas. Ang mga planetang ito ay hindi nakilahok sa digmaan o hindi nasira ng iba. Sa loob ng malawak na star system, may isang planeta na dahan-daw ang umiikot. Ang planetang ito ay berde. Ang mga luntiang puno ay nagbigay ng lilam sa buong planeta. Ito ay isang planetang puno ng spiritual na enerhiya. Wala pang ibang planeta tulad nito, maging ang planeta ng Tianyun ay hindi makukumpara dito. Wala ring mas maliliit na planeta sa paligid nito, kundi 5 magkakaibang kulay ng mga singsing. Ang 5 singsing na ito ay nagtataglay ng mga pagkakasalubong, na parang isang bulaklak na namumulaklak. Napakaganda ng planetang ito kapag tinitingnan mula sa malayo. Maraming mga mortal sa planetang ito. Malamang ay umaabot ng 1 bilyong mortal ang naruroon. Namumuhay sila ng masaya, hindi tinatablan ng digmaan, isang bihirang pangyayari sa Brilliant Void.
Dahil sa sobrang yaman ng spiritual na enerhiya dito, bihirang magkasakit ang mga mortal. Karamihan sa kanila ay malusog at magaganda. Habang dumadaan ang mga henerasyon, marami pang mga mortal na may talento para sa cultivation ang lumitaw. Ang planetang ito ay tinatawag na planetang limang elemento. Isa lamang ang sektang matatagpuan sa planetang limang elemento, at ito ay tinatawag na Guiyi sect. Ang ibig sabihin ng pangalan ng sekta ay malamang ay pagsasama ng limang elemento sa isa. Sa Brilliant Void, ang planetang limang elemento ay kakaiba. Bagamat ito ay nasa star system, mahirap itong makita. Kung hindi alam ng Cultivation Alliance ang eksaktong koordinato nito, mahirap itong matuntin. Kahit gamitin ang kanilang divine sense, makikita lang nila ang kawalan, tulad ng Nether Beast. Dahil dito, hindi pa nahuli ang planetang ito sa mga digmaan. Gayunpaman, may mga aksidente pa rin. Sa digmaan sa pagitan ng Inner at Outer Realms, isang grupo ng mga Outer Realm Cultivators ang aksidenteng pumasok sa planetang ito. Hindi na sila muling nakalabas. Ito ang planetang limang elemento, misteryoso at hindi matutukoy. May lokasyon si Wang Lin ng planetang limang elemento. Ibinigay ito sa kanya ni Duo noong mga panahong iyon at inimbitahan siya sa planeta. Hawak ni Wang Lin ang Jade at maingat na tinitingnan ang lokasyon nito. Ang paanyaya ni Duo ay mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. Maraming maaaring magbago sa 1,000 taon. Mumbled ni Wang Lin habang binawi niya ang kanyang divine sense mula sa Jade. Ang Nether Beast ay unti-unting lumutang pasulong. Sa daan patungo sa planetang limang elemento, naiisip ni Wang Lin ang nakaraan. Nakilala niya si Duo dahil sa isang bag ng pag-iimbak at pagkatapos ay pinhunt siya ni Duo. Ang panganib ay natapos lamang nang ipakita niya ang kanyang G-Realm. May 5 kulay na G-Realm si Duo. Bulong ni Wang Lin habang ang Nether Beast ay dumaan sa isang napaka-hindi pamilyar na Star Domain. Ang Star Domain na ito ay imposibleng makita gamit ang Divine Sense mula sa labas, anuman ang taas ng iyong cultivation level. Parang ang lugar na ito ay hiwalay mula sa Brilliant Void. Nakakita si Wang Lin ng planetang limang elemento, na parang isang bulaklak na namumulaklak, direkta sa kanyang harapan. Sa sandaling nakita niya ang planeta, hindi nakapagpigil si Wang Lin at nakita ang kaunting pagkahumaling. Ang mga singsing sa paligid ng planeta ay sobrang ganda. Nakakita na si Wang Lin ng maraming mga planeta, ngunit ito ang pinakagwapo. Ang planetang ito ay hindi kabilang sa Cave World. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Siya ang master ng Heavenly Dao, kaya't naramdaman niya ang mga kaisipan ng Nether Beast sa ilalim niya. Ang dahilan kung bakit hindi matutukoy ang planetang ito gamit ang Divine Sense at parang nasa isang espasyong hiwalay sa Brilliant Void ay dahil hindi ito kabilang sa Cave World. Pagdating dito, ginamit ng mga banyagang cultivator ang isang paraan na hindi ko alam upang dalhin ang isang planeta mula sa Immortal Astral Continent. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagsanib sa Heavenly Dao. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata, at puno ito ng kaliwanagan. Tumayo si Wang Lin at humakbang pasulong, hinayaan niyang manatili ang Nether Beast habang siya ay naglakad patungo sa nagniningning na planeta. Sa sandaling lumapit siya, ang 5 singsing sa paligid ng planeta ay kumikislap ng maliwanag at pinalawak pa. Ang 5 singsing ay mabilis na umiikot, lumilikha ng malalakas na tunog, at pinipigilan si Wang Lin na pumasok. Tumigil si Wang Lin at tinitingnan ang planeta sa loob ng mga singsing. Matapos mag-isip, nagsalita siya ng dahan-dahan. Duo, ngayon ay dumaan ako para sa ating napagkasunduan noon. Ang boses ni Wang Lin ay kalmado at kumalat sa lahat ng direksyon. Pumasok ito sa planeta at kumalat sa buong planeta na parang kulog. Ang boses niya ay parang lakas ng kalangitan mismo. Sa sandaling umabot ang kanyang boses, tumigil ang bawat buhay sa planeta, maging mga mortal o cultivators. Pati mga hayop sa kagubatan ay nataranta. Ang boses ni Wang Lin ay umabot sa kanilang mga tainga. Kalmado pa rin si Wang Lin, nakatayo sa labas ng mga singsing, naghihintay ng sagot. Matapos ang mahabang panahon, isang mahinang boses ang nagmula sa planeta. Ang boses na ito ay naglalaman ng pagkabigla at takot, pati na rin ang isang pakiramdam ng nakatagong pangamba. Ang elder na duo ay pumasok sa closed-door cultivation at hindi lalabas. Wala kaming paraan upang gisingin siya. Bakit mo siya hinahanap? Nag-isip sandali si Wang Lin at tumanggo. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, sino ka? Ako ang Vice Sect Master ng Guiyi Sect, si Yin Dongshen. Kapag ang Sect Master at mga elder ay nasa closed-door cultivation, ako ang responsable sa lahat ng bagay. Alam ko kung sino ka, ngunit hindi makalalabas si elder na duo, kaya't mangyaring umalis. Ang boses ay lubos na maingat, at nagsalita lamang ito pagkatapos ng mahabang panahon mula nang magsalita si Wang Lin. Sumilip si Wang Lin sa 5 singsing at bahagyang nakita ang planeta. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya ng kalmado. Alam niya na darating ako.
At pagkatapos nito, humakbang si Wang Lin patungo sa mabilis na umiikot na limang singsing. Habang si Wang Lin ay humakbang pasulong, ang mahinang boses ay naging matalim at puno ng takot. Ang iyong pagkakakilanlan ay mataas, ngunit ang planetang limang elemento ko ay hindi isang lugar na basta mo lang papasukan. Kung susubukan mong pumasok, ang matandang ito ay magpapagana ng 5-element formation. Ang formation ay walang awa. Bago pa matapos ang mahinang boses, isang mapangahas na divine sense ang kumalat at ininterrupt siya. Ang divine sense na ito ay lubhang mayabang. Kung kaya mong basagin ang 5-element formation, maaari kang pumasok sa aking planetang limang elemento. Bakit mo pinapaabot ang lahat ng mga salitang iyan? Kung kaya mong pumasok, pumasok ka. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin. Hindi siya nag-aalala tungkol sa boses na iyon. Patuloy siyang naglakad. Nang hawakan niya ang mga nagsasalubong na singsing, mga tunog ng pumutok ay kumalat sa paligid niya. Ang tunog ay matindi. Parang ang lahat ng mga spells ay sabay-sabay na sumugod kay Wang Lin. Ang mga spells na ito ay nanggaling sa limang singsing at naglalaman ng kapangyarihan ng limang elemento. Minsan apoy, minsan tubig, minsan metal, minsan lupa, at minsan kahoy. Pumasok si Wang Lin sa formation. Sa silangang bahagi ng planeta, may 9 na matataas na bundok na bumubuo ng isang singsing. Dito matatagpuan ang Guei Sect. Ang 9 na peaks ay dumadaan sa langit na parang 9 na espada na dumaan sa kalangitan. Ang matinding killing intent ay kumalat sa higit sa 1,000,000 kilometro. Sa loob ng 1,000,000 kilometro, wala ng mga mortal o buhay na nilalang. Ang lupa ay naging itim. May isang malaking tower na napapaligiran ng 9 na bundok. Ang tower na ito ay mas mataas pa kaysa sa mga bundok, at may 79 na palapag. Ito ang Guei Sect. Ang buong Guei Sect ay nasa loob ng malaking tower na ito. Ganap itong naiiba mula sa iba pang sekta sa Cave World. Sa oras na ito, mga sinag ng liwanag ang lumipad mula sa floor 30 pababa at nagtipon sa paligid. Ang bawat sinag ng liwanag ay isang cultivator, at ang kanilang mga cultivation level ay magkakaiba. Karamihan sa kanila ay nasa unang hakbang ng cultivation, at kaunti lamang ang nasa ikalawang hakbang. Sa oras na ito, ang mga cultivators ay tumingin pataas sa kalangitan na may pag-aalipusta sa kanilang mga mata. Matapos silang lumabas mula sa ilalim ng 30 floors, halos 100 na cultivators ang lumabas mula sa mid-30 floors. Karamihan sa kanila ay matatanda, at karamihan ay nasa ikalawang hakbang. Tila kalmado sila habang pinupuno nila ang 4 sa 9 na bundok. Lahat sila ay nakatingin sa langit. Ang kanilang mga mata ay puno rin ng pag-aalipusta. Hindi sila naniniwala na may sinuman na madaling makakalabas sa Guardian Formation ng planetang Guei Sect. Sa pinakaitaas na 10 palapag ng tower ay may 4 na tao. Isa sa kanila ay nakasuot ng itim na robe at may nunal sa ilalim ng kanang mata. Siya ay tila sobrang mayabang at nagbuga ng malamig na hininga. Anong silbi ng pagiging Wang Lin? Maliban sa kaluluwa ng 7 kulay, wala na tayong dapat katakutan sa Cave World. Kahit pumasok ako sa 5-element formation, tatagal lamang ako ng isang sticks ng insenso at matitigil sa pagsubok ng apoy. Kahit na mas mataas ang cultivation level niya kaysa sa akin, imposibleng makalagpas siya sa 5 pagsubok. Sa tabi ng matandang lalaki ay isang ginang na nasa kalagitnaan ng edad. Ang kanyang ekspresyon ay malupit habang humalaklak ng matalim. Sana makalampas siya sa 5 pagsubok at buhayin ang buong formation at mag-trigger ng 9 cycle 5 elements. Gusto kong makita kung ilang cycles ang kaya niyang tiisin. Kabanata 1730 Esensya ng Lupa. Sa 4 sa kanila, may isang matandang lalaki na nakasuot ng damit daw. May mga brown na butik sa kanyang mukha, at matapos mag-atubili ng kaunti, nagsalita siya gamit ang isang mahinang tinig, ang usaping ito. Dapat ba natin sabihin kay Elder na duo? Siya ang labis na natatakot kay Wang Lin, si Yin Dongshen. Ang huling nagsalita ay ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Nagkumulang ang noo at dahan-dahan niyang sinabi, ipinapayo ko rin na huwag natin galitin si Wang Lin bago natin ipaalam kay Elder na duo. Siya'y kilalang kilala, at dahil dumating siya upang bumisita, kung tayo'y. Kailan ba natakot ang aming Guei Sect sa kahit sino? Kahit sikat si Wang Lin, anong pakialam natin? Kahit pa siya'y isang dragon, kailangang lumuhad siya sa harap natin. Sigaw ng babaeng nasa kalagitnaan ng edad. Itinapon ng matandang lalaki na nakasuot ng itim ang kanyang manggas at malamig na nagsabi, walang dahilan para magtalo, nakapagdesisyon na ako. Gayun din, hindi ibig sabihin na hindi alam ni Elder na duo ito. Dahil hindi siya lumabas, tingnan natin kung anong uri ng demonyo, may 3 ulo at 6 na braso, itong si Wang Lin. Habang itinatapon ng kanyang manggas, ang espasyo sa pagitan nilang 4 ay nabanat at isang salamin ang lumitaw. Ipinakita sa salamin si Wang Lin na naglalakad patungo sa magkakasalubong na 5 singsing.
Kasabay nito, dalawang tao ang nakaupo sa ikasyam na palapag. Pareho silang nasa kalagitnaan ng edad at isa sa kanila ay nakasuot ng 5 kulay na robe. Maingat niyang tinanaw ang kalangitan sa labas ng tore, may misteryosong liwanag sa kanyang mga mata. Kung naruroon si Wang Lin, agad niyang makikilala ang taong ito bilang sina Duo. Ang mga taon ay hindi nag-iwan ng bakas kay na Duo, nananatili siyang pareho tulad ng dati. Habang nakatingin sa langit, ngumiti sina Duo. Noong mga panahong iyon, isa lamang siyang isang cultivator ng nascent soul. Pagkalipas lamang ng 1,000 taon, umabot na siya sa ganitong taas. Kahit ako, hindi ko siya kayang talunin. Ako rin ay hindi kayang talunin siya, pero anong pakialam ko? Tayo'y mga inapo lang nila. Sapat na ang magbantay dito. Ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na nakaupo sa tapat ni na Duo ay nakasuot ng kulay lila. Siya'y napakaganda, at pagkatapos marinig ang sinabi ni na Duo, tumawa siya. Kung isang tunay na kaaway ang dumating, hindi na kailangan pang kumilos tayo. Kahit isa sa mga ninuno natin ay magising, maayos nilang malulutas ang lahat. Pero, sa tingin mo ba, makakalabas si Wang Lin mula sa 5-element formation? Dapat ay kaya niyang makalabas mula sa 5-element formation, pero tungkol sa 9 cycles, hindi siya dapat makalampas sa 3 cycle. Ang formation na iyon ay itinakda ng siyam na ninuno matagal na panahon, at kahit na lumipas ang maraming taon, hindi ito basta-basta mababasag ng ordinaryong tao. Alam ko ng kaunti tungkol kay Wang Lin, nasa kalagitnaan lang siya ng spirit void. Ngumiti si na Duo. Ngumiti rin ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad. Tinitigan niya ang kalangitan sa labas ng tore at dahan daw ang sinabi, panoorin natin ito parang isang dula. Sa loob ng 5 singsing, tahimik na naglalakad si Wang Lin. Ang mga singsing ay nagpapalabas ng malalakas na sigaw, ngunit wala ni isa man sa mga ito ang nakakasakit kay Wang Lin. Ang kanyang ancient Dao body ay napakalakas, hindi kayang saktan ng mga simpleng spell na ito. Patuloy na lumilitaw ang 5 elemento. Minsan ay apoy, minsan ay buhawi, minsan ang galit na dagat ay bumabalot sa langit, minsan ay metal na parang libo-libong piraso ng bakal, at minsan ay mga puno na bumabagsak. Hindi tumigil si Wang Lin sa paglalakad. Dumating siya sa planetang 5 elements ng buong paghahanda. Kahit na ito ay parang pugad ng tigre, susubukan niyang magtagumpay. Ang ikalawang variable maliban sa All-Seer ay nakatago dito. Hindi alam ni Wang Lin kung gaano kalakas ang puwersa na nakatago dito kaya't siya'y nasa isang matinding disadvantage sa paghahanap ng ikatlong kaluluwa. Ang layunin ng pagpunta niya dito ay upang alamin ang variable na narito. Gusto niyang malaman kung gaano kalakas ang puwersa na nakatago dito. Tanging sa ganitong paraan lang siya makakapayapa. Hindi siya sapat na mayabang upang wasakin ang puwersang ito ng mag-isa, ngunit may kumpiyansa siya na kung nais niyang umalis, walang sinuman ang magtatangkang humadlang sa kanya. Kung wala siya ng ganitong tiwala, hindi siya pumunta dito mag-isa. Habang patuloy siyang lumalakad, patuloy na nagguho ang mga spell ng 5 elemento sa paligid ni Wang Lin. Pagkatapos ng 14 na hakbang, pumasok si Wang Lin sa gitnang bahagi ng kung saan ang 5 singsing ay nagsasalubong. Ang liwanag dito ay maliwanag at nakakasilaw. Ang 5 elemento sa paligid ni Wang Lin ay biglang nagbago. Lahat ng mga elemento sa paligid niya ay naging elemento ng lupa. Lahat ng nakita niya kanina ay ang panlabas na bahagi lamang. Ang tunay na unang formation ng 5-element formation na kinaharap ni Wang Lin ngayon ay ang Great Earth Formation. Pagkapasok ni Wang Lin sa 5 singsing at aktibasyon ng Earth Formation, naging malabo ang kanyang paningin. Parang pumasok siya sa ibang mundo. Ang mundong ito ay may lupa lamang at walang langit. Sa ilalim niya ay walang katapusang lupa at sa itaas niya ay isang baligtad na lupa na hindi langit. Ang mga partikulo ng lupa ay nahuhulog mula sa itaas na parang ulan. Mga bagyo ang nag-ugnay sa dalawang lupa. Hindi lang isa kundi 9 na bagyo. Ang 9 na bagyong ito ay nagpapalabas ng walang katapusang mga sigaw. Kasabay nito, ang 9 na bagyo ay kumilos ng napakabilis at agad na nagsara. Naging 9 na mukha ng tao na 10,000 talampakan ang layo mula kay Wang Lin. Ang mga mukha ay ginawa mula sa putik at buhangin, at patakbuhin nila si Wang Lin. Ang lupa sa ilalim ni Wang Lin ay kumilos at parang alon, tila may mabagsik na mga hayop na nakatago sa ilalim. Malalakas na tunog ng kulog ang narinig ni Wang Lin sa kanyang mga tainga habang malamig at kalmado niyang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Isang simpleng espiritu ng 5 elemento, hindi karapat-dapat na kilalanin. Pumunta si Wang Lin at nilapitan ng isa sa mga mukha. Habang ito'y umaatungal, ipinukol ni Wang Lin ang isang kamao dito. Sumabog ang mukha at isang malaking halaga ng lupa ang lumipad papunta kay Wang Lin. Bigla siyang gumalaw at nilapitan ng pangalawang mukha, ipinukol ang isa pang kamao. Pagkatapos, kumuha si Wang Lin ng 9 na hakbang at nagpakawalan ng 9 na kamao. Bumagsak ang 9 na mukha, ngunit sa puntong ito, ang kakaibang lupa na nakabitin sa langit ay nagsimulang gumalaw at sumikip pababa.
Kasabay nito, ang lupa sa ilalim ay nagsimulang tumaas. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Sa isang iglap, ang dalawang lupa ay nagsara at niyurakan si Wang Lin. Sa loob ng tore, ang apat na tao ay nakita ito sa salamin. Nang mangyari ito, nagsimula ng tumawa ang matandang lalaki na nakasuot ng itim. Paano madaling mababasag ang Earth Formation? Mukhang masyadong mayabang si Wang Lin. Kahit na siya ay nasa ikatlong hakbang, kailangan pa niyang magsikap upang mabasag ang Earth Formation. Tama, ito ay pangalawang pagbabago pa lamang sa Earth Formation, at may 7 pang natitira. Iniisip ko na kahit makalampas si Wang Lin sa unang Earth Formation, malamang ay malubha siyang masasaktan, sabi ng babaeng kalagitnaan ng edad ng matalim na boses. Tinutok ang galit at kasiyahan sa mga mata habang pinagmamasdan si Wang Lin. Wang Lin, kilala mo si Situnan, kaya ngayong araw ay tanggapin mo ang parusa kapalit ng walang pusong taong iyon. Ang dalawang iba pang tao ay nataranta at nagkunot ang noo. Tumingin sila sa isa't isa at naramdaman na may hindi tama. Ang lahat ay tila napakadali. Eksaktong sa oras na ito, ang mundo sa loob ng salamin ay nagbago ng malaki. Ang pagbabagong ito ay masyadong biglaan, at tinanggihan nito ang tawanan ng matandang lalaki na nakasuot ng itim at ng babaeng kalagitnaan ng edad. Nang makita nila ang nangyari, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa loob ng salamin, ang dalawang lupa ay nagsarado at si Wang Lin ay nakulong sa gitna, walang anumang bukas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang rhythmic na kaluskos ang narinig mula sa pagitan ng dalawang lupa, parang may isang tao na nagpupunch sa isang bagay. Biglaang nag-crack ang lupa. Ang mga crack ay dumami hanggang sa ang lupa ay biglang magbukas. Si Wang Lin, na walang pagbabago, ay lumabas mula sa gumuho na lupa. Kung iyon lang ang nangyari, hindi ito magiging sapat upang magulat ang matandang lalaki na nakasuot ng itim at ang babaeng kalagitnaan ng edad. Ang nagulat sa kanila ay nang mag-wave si Wang Lin ng kanyang kamay at ginamit ang isang hindi kilalang spell. Ang lupa ay nag-crack, lumipad patungo kay Wang Lin, at nag-consolidate sa kanyang kanang kamay. Naging isang bunten ng dumi. Ang maliit na bunten ng dumi ay nagbigay ng isang malakas na espiritual na aura. Ito ang formation spirit ng Earth Formation. Tahimik na nagmuni-muni ang apat sa kanila at ang matandang lalaki na nakasuot ng itim ay napanganga, ang mga mata ay puno ng takot. Nakatingin siya ng walang imik habang hawak ni Wang Lin ang bunten ng dumi at itinulak ito palayo. Nakita niyang tumingin si Wang Lin sa kanya, at sa hindi inaasahan, siya'y napasigaw. Hindi lang siya. Nang mag-sweep ang mata ni Wang Lin, naramdaman ng babae at ng iba pang dalawa ang kilabot sa kanilang mga anit. Agad silang umatras. Hindi ba't siya nakakita sa atin? Nasa labas tayo ng formation. Siya talaga ang nakakulong sa Earth Spirit. Sa ika-10 palapag, ang mga mata ni na duo ay nakatingin pa rin sa langit sa labas ng tore, at unti-unti siyang nagkunot ng noo. Ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad sa tapat ni na duo ay mahinang nagsabi, kung nasira lang niya ang Earth Formation, ayos lang, ngunit kinuha niya ang Earth Spirit. Talaga namang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Siya'y napakapalakas. Walang problema, mayroon pang 4 na formation. At pagkatapos ng mga ito, may 9 cycles pa. Gusto kong makita kung paano niya ito malalampasan. Ang mga mata ni na duo ay naglilihim ng malamig na tingin. Hindi pa rin nila maaaring ituring na magkaibigan si Wang Lin at siya. Sa pinakamataas, sila'y magkakakilala lamang, at ang anumang ugnayan nila ay nawala na pagkatapos ng nakaraang 1,000 taon. Sa sandaling ito, walang nakapansin sa cave world na isang patak ng dugo pulang liwanag ay sumak sa brilliant void. Ang dugo pulang liwanag ay naging isang batang lalaki na may itim na buhok. Ang batang lalaki ay nakasuot ng itim na robe at tiningnan ng malayo. Isang masayang ngiti ang sumak sa kanyang mukha. Nandoon siya. Ayos lang. Hindi ko pa alam ang personalidad ng batang ito, kaya mas mabuti na sundan ko siya at tignan.